Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 1821 Dragon Vein. 1821. Papasok ba tayo ngayon? Kinakabahang tanong ni LKye. Nag-isip sandali si Fan at sinabing, papasok ako, ayos ka sa labas. Hindi, kahit na napakalakas mo, ngunit pagkatapos ng lahat, ito ang ugat ng dragon. Kung talagang nasa loob ang tao sa araw na iyon, maaaring hindi ito madaling harapin, at maaaring magkaroon ng pananambang. Kahit na hindi ako malakas sa labanan, mayroon pa rin akong mahika at espiritual na kapangyarihan. Advantages, sabi ni L. Nag-alinlangan si Yefan at pinag-isipan itong mabuti. Kung maiiwang mag-isa si Ayer, delikado, kaya mas mabuting manatili sa kanya. Kaya tumanggo si Yefan at sinabing, kung gayon, dapat mong laging bigyang pansin ang iyong sarili. Kung may anumang panganib, pipiliin mo munang protektahan ang iyong sarili. Bahagyang ngumiti si Ayer at sumagot, alam ko. Yung dalawa. Nahulog sa pasukan at pinagmasdan ng mabuti, at lalo silang kumbinsido na ito ay dapat na hinukay ng ilang uri ng makina, dahil ang pader ng bato ay may mga linya ng mga bagay na parang drill, at isang malaking halaga ng pulbos ng bato ay nakakalat sa lahat ng dako. Oo. Naalala ng Fan ang spaceship ng Ether, ang tigas ng metal na iyon, kung ito ay isang drill, madali itong tumagos sa anumang bundok sa planeta. Lumakad ang dalawa sa mahabang lagusan, hindi masyadong mabilis, dahil sa takot na may bitag sa unahan. Sa mahaba at tahimik na espasyo, ang hangin ay tuyo at madilim, at ang tunog ng mga yabag ay umalangaw na may medyo madilim na pakiramdam. Kung isa itong ordinaryong kuweba, yun nga lang, ang mga Diyos at tao na maaring magpakita anumang oras, tambangan, ay magpapakaba din sa mga tao. Kahit na si Ayer ay sobrang makapangyarihan at talented, siya ay isang babae pagkatapos ng lahat, at siya ay medyo kinakabahan. Napansin ni Yefan na punakanak ang hahawakan ng braso ng babae ang kanyang braso, at pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, iniunat niya ang kanyang kamay at hinawakan ang isa sa malambot na damo ni Ayer. Ay! Bahagyang nanginig si ibinaling ang kanyang ulo para tingnan ang lalaking nasa dilim, ang kanyang mukha ay namumula, ang kanyang puso ay naging mas kalmado, at ang kanyang katawan ay nakaramdam ng init. Napansin ni Yefan ang pagbabago sa ekspresyon ng babae, at may kumaway sa kanyang puso. Hindi niya akalain na sa ganoong lugar ay may mararamdaman pa rin palang romantikong magkahawak kamay ang magkasintahan. Siguro dahil na rin sa sobrang tagal, at medyo nakakahiyang tumahimik palagi. Pinag-isipan ito ni Ayer, naghanap ng paksa at nagtanong, Yefan, ngayon ko lang nalaman na mga tao si Ye. Dati bang takot ang mga tao sa mga salita ng martial god, pero wala na ang martial god, at gusto niyang pumunta dito para minahan ang Dragon Veins, bakit hindi dumiretso? I-hypnotize ang lahat ng mga taong ito ng ganoon, hindi ba ito ay mabuti? Nag-isip sandali si Yefan at sinabing, siguro. Ang susi sa problema ay ang maliit na bakuran sa bangin. Maliit na bakuran. Napakurap si Ayer sa pagkalito. Oo. Sinabi ni Fan, ang bakuran na iyon ay dating tirahan ng martial god, at ito ay sinasabing pasukan ng mga ugat ng dragon, ngunit ang mga ugat ng dragon ay napakalaki, paanong may isang lugar lamang na makapasok? Ngayon tila ang bakuran ay hindi lamang nagtitipon ng espiritual na enerhiya, ngunit mayroon ding isang malakas na depensa. Ang pagbuo, sa katunayan, ang pangunahing papel, ay dapat na isang lugar tulad ng isang beacon tower. Kahit na ang mga tao sa ibang mga lugar ay mahihipnotismo at aatake, ang pagtira sa bakuran na iyon ay maiiwasan ang gayong pinsala. Kaya, kung ang isang tao kung dumating sila upang salakayin ang mga ugat ng dragon, ang Ye-clan ay hindi ganap na mapapawi. Siguro maaari silang gumamit ng ilang mga diskarte sa Kiman upang magpadala ng isang senadoryas ng pagsalakay. Ito ay dating Diyos ng digmaan, ngunit ngayon ay si Weiwei, ngunit sa pagkakataong ito ang clan meeting, Weiwei din ako ay wala na, hindi ko alam kung ito ay isang plano ng mga makalangit na tao na gumamit ng Yefeng, o isang pagkakataon. Tumanggo si Ayer, ngunit hindi niya napansin na may espesyal na bakuran, at lahat ng atensyon niya ay naakit sa butas na ito. Makalipas ang halos kalahating oras na paglalakad, nalaman ng dalawa na walang aksidente, at pagkatapos ay nagsimula silang bumilis. Oo. Ipinakalat ni Fan ang kanyang perception, ginamit din ni Ayer ang kanyang mental power para tuklasin ang daan, at mabilis na bumaba ang dalawa sa ilalim ng kunlon. Nang hindi namamalayang nakarating sa isang altitude, isang napakarilag na halo ang biglang lumitaw sa harapan. May ilaw. Sumimangot si Yefan, hinayla si Ayer sa labasan, tumingin sa ibaba, at agad na nabigla sa eksenang nasa harapan niya. Ang malawak. Sa lahat ng direksyon. Sunod-sunod na malaking Tianran. Napakalaking espasyo sa ilalim ng lupa. Ito ang ugat ng dragon. Nakikita ito ni Ayer. Pagkatapos ni Ye. Nagulat si Fan, biglang may natuklasan siyang kakaiba. Hindi tama iyan. Inunat ni Yefan ang kanyang kamay at casual na hinawakan ang isang piraso ng ligaw na batong mineral sa tabi niya. Pagkatapos ng maingat na pangunawa, sinabi niyang natigilan, ito. Ang espiritual na enerhiya sa lugar na ito ay halos maubos. Bigla rin itong napagtanto ni Ayer, at nagulat na sinabi, tama.
Hindi namin ito pinansin ngayon lang. Makatuwiran akong ito ay isang ugat ng bato sa Honghuang, hindi ba dapat ang lugar na ito ay mapuno ng aura ng iba't ibang elemento? Sumimangot si Ye Fan, hindi katakatakang sumama ako kay Yunyaw at hindi ko ito mahanap. Or Vince. Ang mga sinaunang batong ito ay itinuturing na mga basurang minahan. Paano ito mangyayari, mawawala ba ang mga prehistoric rock ng kanilang espiritual na enerhiya? Hindi rin masyadong naiintindihan ni Ayer. Bumaba at tingnan mo muna, dahil pumasok ka sa ugat ng dragon mula sa posisyong ito, malamang na may espesyal dito. Umiling si Ye Fan, at may ulong-punong ng mga tanong, lumipad pababa kasama si Ayer. Yung dalawa. Dumating sa ilalim ng mundo ng mineral veins. Wala pa ring nakikitang katapusan. Ang dalawang direksyon ay ang direksyon ng Kunlun Mountains. Oo. Hindi alam ni Fan kung ang mga dragon veins ay tuloy-tuloy o pasulpot-sulpot, ngunit kahit papaano ang pirasong ito lamang ay nakakatakot. Kung lahat ng mga prehistoric na batong ito ay magagamit pa rin, pagkatapos ay tinatansya na ang teleportasyon sa kalawakan na inaasahan ni Chu Yunyaw ay ganap na maayos, at maging ang libu-libong makapangyarihang mga monghe ay maaaring linangin. Siyempre, tinatayang uuwi na ang mga Diyos. Ayer. Biglang may nabasag, napasigaw, at niyakap ang lalaki. Oo. Tinapik ni Fan ang likod niya at nakangiting sinabi, huwag kang matakot, Bones. Si Ayer ay tumingin sa ibaba at nalaman na ito ay isang buto ng tao, ngunit sa katunayan ito ay mas maaasahan na sabihin ang fossil, ito ay masyadong matagal na ang nakalipas. Papalapit. Ang sementeryo ng mga ninuno ng angkan, tulad ng inaasahan, ngunit ang libing sa oras na iyon ay talagang di makatwiran, bulong ni Ye Fan. Ang paglilibing nitong mga ngunit. Pagkatapos ay muli, silang lahat ay inilibing sa mga ugat ng dragon, at ito ay hindi kaakit-akit na humingi ng libing ng ginto at pilak na mga kayamanan. Mayroong ilang mga malalaking buto ng hayop, at makikita na mayroon talagang maraming mga bihirang hayop sa planeta sa oras na iyon, marahil ang mga espiritong hayop at mga banal na hayop na pinananatili sa angkan tulad ni Luwu. Nakakalungkot lang na tulad ng mga dinosaur at mammoth ay mawawala na, ang mga mythical beast ay tinatayang maglalaho ng sunod-sunod. Oo. Inakala ng Fan na dapat ay may mas maraming buto, ngunit natatakot ako na matagal na silang naging isa sa mga ugat ng dragon. Ninuno ba ng angkan? Then I'm really sorry. Napayuko si Ayer at humingi ng paumanhin sa nabalian ng buto sa kahihiyan. Ngumiti si Ye Fan, tumingin sa kaliwa at kanan, tumingin sa isang direksyon, at hindi maiwasang mapatingin. Kabanata 1822 magkaroon ng liwanag. Napansin ni Ayer na biglang natahimik ang lalaki, at sinundan ng tingin ni Ye Fan ang kainahinala. Matapos makakita ng mga kakaibang bagay, nanatili din siya sandali. Ye Fan, ano iyon? Parang hindi naman ito orihinal na umiral dito, di ba? Natahimik si Ye Fan sa sandaling ito at humakbang pasulong. Doon, may nakatayong siyam na nakapulupot na haligi ng dragon na gawa sa metal, bawat isa ay halos 1 metro ang kapal at 10 metro ang taas, at ang buong katawan ay itim. Bagaman ang pattern ng dragon dito mayroon din. Maraming kakaibang rune ang nakakalat sa buong mga haligi, at hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. Ang siyam. Nakapulupot na mga haligi ng dragon ay malalim na nakabaon sa ilalim ng sinaunang bato na ugat ng mineral, at hindi ko alam kung gaano kalalim. Ngunit ang mas ikinagulat ni Ye Fan at Ayer ay ang siyam na coiling dragon pillars ay mahigpit pa ring nakalink sa siyam na chain. Ang mga ito. Siyam na kadena ay puwersahang pinutol ng ilang uri ng kasangkapan sa oras na ito, ngunit malinaw na ang siyam na kadena na ito ay itinali sa isang uri ng nilalang. O isang tao. Oo. Sumimangot si Fan, kinuha ang itim na higanteng espada, pinakawalan ng walang kapantay na layunin ng espada, at direktang hinampas sa isang haligi. Klang. Gitling. Nagulat ito kay Ayer, at hindi napigilan ng Her Royal Highness na mapatingin sa lalaki na hindi makapaniwala, bakit mo bigla itong pinutol? Oo. Inalis ng Fan ang espada, itinuro ang bahagi kung saan ito naputol, at sinabing, Luke. Ay! Tumingin ng malapitan at hindi maiwasang matigilan, walang naiwang bakas ang haligi. Paano ito posible? Hindi kayang sakta ng iyong espada ang metal na ito. Sinabi ni Ye Fan na may masalimuot na ekspresyon, kung nabasa ko ito ng tama, ito ay isang halwang metal ng teknolohiyang Ether, isang taong maaaring maglagay ng mga haligi at tanikala, o ito ang Ether, o ito ang uri ng tao na ang lakas ay lampas sa imahinasyon. Saglit na nag-isip si Ayer at sinabing, paano kung subukan ko ito at tingnan kung mabubulok ko ito? Oo. Inunat ni Fan ang kanyang kamay at sinabing, maaari mong subukan. Hindi makapaniwala si Ayer na napakalakas ng halwang ito, kaya ginawa niya ang kakayahang maghiwa-hiwalay upang maputol ang kadena at subukang gawing mga metal na particle. Ngunit makalipas ang mahigit 10 segundo, nagulat si Ayer. Itong metal. Napakalakas ng particle structure. Aakitin pa rin ba nito ang isa't isa para ibalik ang pagkakahanay? Ayer. Nadama na maliban kung ang kanyang lakas ay tumaas ng husto, ito ay magiging mahirap na masira ito. Tumango si Ye Fan, ito ang metal na may memorya,
at nagsabi, mas curious ako ngayon, sino ang taong nakadina dito dati, ano ang silbi ng siyam na halijing ito? Malinaw, ang mga kadena na ito ay pinutol lamang. Hindi nagtagal at bago na ang opening. Ibig sabihin, may naghuhukay sa daanan na ito para pumasok, hindi para sa mga sinaunang batong ito, kundi para iligtas itong bilanggo. Saglit na nag-isip si Ayer, at biglang sinabing, dahil ang prehistoric stone dito ay naubos ang espiritual na enerhiya, bakit mo naramdaman na ang espiritual na enerhiya dito ay mas sagana kaysa sa labas ng mundo? Hindi ba dapat ito ay katulad? Biglang nagising si Ye Fan, lumitaw ang pagtataka sa kanyang mga mata, at hindi niya maiwasang suriin muli itong dragon pillar. Ipinaalala mo sa akin na hindi ako makakaramdam ng maraming espiritual na enerhiya sa labas ng mga ugat ng dragon ngayon, Ayer. Pinag-aralan, maaaring ito ang dahilan kung bakit ang mga ugat ng dragon ay orihinal na may malakas na espiritual na enerhiya, hindi ba? Dahil sa sinaunang panahong bato, dahil sa siyam na halijing ito, at sa bilanggo na ito. Napaka-posible. Ungol ni Ye Fan. Anong klaseng bilanggo iyan, sino ang makakapaghalo ng peke sa tunay, at makapagpapaisip sa mga tao na ang prehistoric stone ng dragon vein na ito ay hindi pa nahawakan kailanman? Napaisip si Ayer ng mas malalim si Ye. Napaisip si Fan, lalo pang lumakas ang tibok ng puso niya. Ilang keyword ang pumasok sa isip niya, Ether, Propeta, Nakulong, Martial God. Biglang may naisip si Ye Fan at hindi niya maiwasang mapatingin kay Ayer. Halos nasa puso na nilang dalawa ang sagot, ngunit naramdaman nila na ito ay masyadong kakilakilabot at kakaibang ilabas ito. Kaagad pagkatapos, ang dalawa ay nahulog sa mahabang katahimikan. Sa itaas, ang bughaw na langit, isang ibon ang malayang lumilipad. Sa sandaling ito, naramdaman ni Asuka na may paparating na panganib, ngunit medyo nataranta ito dahil wala itong nakita, pang. Ang ambon ng dugo ay sumabog, at si Asuka ay direktang nabasag ng isang bagay na lumilipad sa kalangitan. Sa oras na ito, walang radar ng anumang bansa ang natagpuan na ang isang invisible na sasakyang panghimpapawid ay naglalayag sa himpapawid. Sa loob ng sasakyang panghimpapawid, ang matandang propeta ay nakaupo sa bowl ang kristal, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa isang figure sa harap niya na may bahagyang luha. Ang figurang ito ay nababalot ng itim na gintong pattern na damit, nakatayo sa gitna ng sabungan, nakatingin sa mga ulap at sikat ng araw sa di kalayuan sa pamamagitan ng bintana. Isang mahabang buntong hininga, puno ng walang katapusang komplikado at hindi masabi na mga emosyon. Matagal na, ang liwanag, bumaba ang propeta mula sa bowl ang kristal at nanginginig na lumuhad sa lupa. Sa mga taon na wala ka, wala akong nakitang bakas ng liwanag sa dati kong katawan, ikaw ang liwanag. Lumingon ang figure sa itim na damit, at ang mukha na iyon ay tila nakatago sa isang magulong kawalan. Ito ay napakahirap na trabaho para sa iyo sa mga nakaraang taon. Oo naman, hindi ako nakakita ng maling tao, kung anong uri ng gantimpala ang gusto mo, hindi mahalaga. Ang propeta, hey, lumingon si He Pao at sinabing, alam ko talaga kung ano ang gusto mong makita. Huwag kang mag-alala, daan-daang taon na akong nakakulong, ngunit hindi ako nag-aksaya ng oras. Gusto kong pasalamatan si Ye Wuya, kung hindi dahil dito, hindi ko talaga maiisip ang ganoong paraan. Dapat kong pasalamatan siya. At the end of the day, ang lumabas sa boses na ito ay hysterical na pinipigil ang galit. Ang propeta. Iniunat ni He Pao ang isang puting kamay at itinuro ang kalangitan sa itaas ng maaliwalas na kalangitan sa unahan. Ang nagliliyab na araw. Sabi ng Diyos, dapat may liwanag, ngayon, hindi mo na kailangan, with. Isang snap ng mga daliri, ang langit sa harap ng spaceship. Kadiliman. Sa clan meeting, natapos na ang kaguluhan, at ang mga bakanting upuan sa pinangyarihan ay nilinis sa maayos na paraan. Sa isang lugar na puno ng dugo, isang grupo ng mga tao sa isolation suit ay abala sa pagkolekta at pagsusuri ng sample. Chu Yunyao, gaano katagal bago maalis ng gamot ang virus, sabi ni Weiwei. Umaasa sa mga umiiral na prehistoric na bato, maaari itong tumagal ng hanggang 3 araw. Nagtanong si Su Qingzhou sa gilid, ngunit hindi niya kailangan ng anumang bagay tulad ng isolation suit at gas mask, na si Chu Yunyao. Ganap na armado, ay direkta sa pinangyarihan. Kinuha niya ang mikroskopyo, at bamulong habang tinitingnan ito, huwag mo akong pakialaman. Tinitingnan ko ito. Sa tingin mo gusto kitang abalahin. Alam mo ba kung gaano kahirap ang pumasok at lumabas sa malaking hanay? Kinailangan ng maraming trabaho para makapasok ka. At kung hindi ka makakabuo ng isang antidote pagkatapos ng 3 araw, dapat kang magkaroon ng segunda manong paghahanda. Si Su Qingzhou ay walang imek, ngayon ang disyerto ay puno ng mga banta, at walang panlunas sa pag-asa sa lakas tao upang maalis ang pinagmumulan ng impeksyon ay isang panaginip lamang. Si Chu Yunyao ay hindi nag-abalang kausapin ang babae, kaya hindi siya sumagot. Hindi inaasahan ni Su Qingzhou na siya ay hindi papansinin ng ganito. May sasabihin sana kay Chu Yunyao, ngunit nakarinig ng news broadcast sa hindi kalayuan. Ang news broadcast ay orihinal na ilang dayuhang media na hindi makaalis pansamantala, kaya't nandoon lang ang pagkabagot, at kanina pa ito tumutugtog.
Ang malaking balita ng pag-atake sa clan meeting, ngunit isang espesyal na mensahe ang biglang ipinasok sa sandaling ito. Ang pinakahuling balita, ang biglaang madilim na kaganapang ito ay hindi isang solar eclipse, at ang mga eksperto ay wala pa ring tumpak na paliwanag. Iniulat na noong panahong iyon sa Turkey, higit sa 30 milyong tao ang nakapansin na nagbago ang kalangitan sa maikling panahon. Itim. Sumimangot si Su Qingzhou at tumingin kay Chu Yunyao na may mapaglarong tingin, "Hoy, dakilang scientist, pakipaliwanag, hindi dahil sa solar eclipse kaya biglang dumilim." Tila natigilan din si Chu Yunyao. Ilang sandali, ngunit pagkatapos ay nagpatuloy siyang tumingin sa sample, "Ano ang problema ko, huwag mo akong pakialaman. Hindi ko alam, kung ano ang dapat magpanggap." Binigyan siya ni Su Qingzhou ng isang puting tingin, ngunit ang kanyang puso ay nanghina may bahid ng pagkabalisa, tumingin siya sa kanluran at pamulong, "Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa aking asawa." Kabanata 1823 na Dragons. May inaalala si Su Qingzhou nang makita niya ang isang figure sa langit na mabilis na bumagsak, si Ye Fan yun. "Asawa, bumalik ka na." Nang makita ang seryosong ekspresyon ni Ye Fan, si Su Qingzhou ay hindi nang ahas na magtanong ng isang bagay ng direkta sa publiko, nag-alinlangan siya. Lumapit si Ye Fan sa babae, tumingin kay Chu Yunyao na nag-aaral, at nagtanong, "Kumusta ang lagay dito?" Ang malaking porma sayon ay naging matatag, at ngayon ay sinusubukan kong malaman kung paano aalisin ang mga nahawa ang tao at mga bugs sa mga disyerto na ito sa pamamagitan ng pagpatay sa kanila. Tinatayang hindi ito papatayin, tutal, virus ito, pinag-aaralan ito ni Chu Yunyao, sabi ni Su Qingzhou. "Yeah." Nag-alinlangan ang fan at nagtanong, "Yunyao, gaano katagal bago makuha ang resulta?" Sinabi ni Chu Yunyao nang hindi itinaas ang kanyang ulo, "Sa palagay mo ba ito ay isang problema sa aritmetika ng pagdaragdag, pagbabawas, pagpaparami at paghahati? Ito ay simula pa lamang, bigyan mo ako ng hindi bababa sa 3 araw. Ay limitado na. 3 araw. Tapos itabi mo muna to, pwede kang pumunta sa isang lugar kasama ko." Naisip ni Ye Fan na naghihintay pa rin doon si Air. Saglit na natigilan si Su Qingzhou, "Ano? Asawa, niloloko mo ba ako? May mas mahalaga pa ba kaysa sa mga pinagmumula ng impeksyon sa sandaling ito?" Itinaas din ni Chu Yunyao ang kanyang ulo sa pagkalito, medyo nalilito. Walang magawang sinabi ni Ye Fan, "Asawa, huwag kang mag-alala, mayroon akong mga dahilan, at nasaan si Wei Wei?" "Nandito na ako." Napatakbo si Ling Yue sa inis at nagtanong, "Kanina mo lang ba pinilit? Nabasag mo ba ang malaking porma sayon sa loob at labas? Alam mo ba na uubusin nito ang enerhiya ng Honghuang Stone? Kung ang malaking porma sayon ay hindi makakapit sa panlunas, ang lahat ng nakaraang pagsisikap ay masasayang." Napangiti si Ye Fan na nahihiya, "Hindi ko alam, paano ako papasok at lalabas? Tanungin mo ako. Sasabihin ko sa iyo kung paano papasok at lalabas. May mga espesyal na patakaran sa formation. Malakas ka lang pumasok, parang pagdurog sa pinto sa isang butas, talagang iniinis ako nito." Nalungkot na sabi ni Ling Yue. "Oo." Paulit-ulit na tumanggo si Fan, "Okay, tama, sumama ka sa akin at sabihin sa akin kung paano lalabas at lalabas, kailangan kitang tingnan para sa isang bagay." "Ling." Napakurap si Yue, "Ano iyon?" "Malalaman ko pagdating ko." Sabi ni Ye Fan, at tinawag si Chu Yunyao para sabay na umalis. Medyo nalungkot si Qingzhou, "Saan mo sila dadalhin? Bakit hindi nila ito nakikita, ngunit hindi ko?" "Oo." Natigilan si Fan, at mabilis na nagpaliwanag, "Hindi, Mrs., maaari kang pumunta kung gusto mo itong makita. Ngunit narito. Hindi ko magagawa nang wala ang utos mo ngayon." "Nakikita." Bakas ng hinaing sa matengkad na mga mata ni Su Qingzhou, mabilis na sinabi ni Ye Fan, "Okay. Sabay na tayo. Kalimutan mo na." Ngumuso si Su Qingzhou, "Dalhin mo lang sila doon, gagawin ko ang lahat ng maruming gawain." Halos manlambot ang mga binti ni Ye Fan. Kahit na alam niyang nagwawala lang si Su Qingzhou at hindi naman talaga siya nanggugulo, medyo nakonsensya pa rin siya. "Hehe, Mrs., kapag natapos ko na ito, dahan-dahan kong sasabihin sa iyo pagbalik ko, pangako wala akong itatago sa iyo, okay?" Umakyat si Ye Fan para hawakan ang mukha ng babae, suyon at sinabing, niyuko ang kanyang ulo para halikan siya. Iniunat ni Su Qingzhou ang kanyang kamay upang takpan ang bibig ng lalaki, at galit na sinabi, "Umalis ka. Bilasan mo at umalis ka." Abala ako. Sa katunayan, malamang nahulaan ni Su Qingzhou na may nangyari sa ugat ng dragon, kung hindi ay hindi masyadong mag-aalala ang lalaki. Ngunit hindi siya natuwa nang makita niyang dinala ng kanyang asawa ang 2 pang babae sa eksena at iniwan siya rito. Chu Yunyao. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at umiling, "Bata." Hindi napigilan ni Ling Yue na matawa, at tila natutuwa ito. "Oo." Palihim na pinisil ni Fan ang kanyang pawis, at kumaway sa 2 babae na may matigas na ngiti, tumawag ng 2 lumilipad na espada, at sabay silang inakay. Sa pagkakataong ito, sinabi sa kanya ni Ling Yue kung paano ay crack ang formation, ngunit hindi ito pinilit ni Ye Fan. Sa daan.
Malamang na ipinaliwanag ni Ye Fan ang kalagayan ng mga ugat ng dragon na nakita niya sa pangalawang anak na babae, at biglang natigilan sina Chu Yunyao at Ling Yue. Hinahanap kita na sumama sa iyo. Una, kailangan ko si Yunyao upang makita kung mayroong anumang anino ng teknolohiyang ether doon, at kung ang Hongwang Quarry ay ganap na nawasak. Pangalawa, gusto kong makita ni Weiwei kung mayroong anumang porma sayon dito, dahil malaki ang posibilidad na ito ay may kinalaman kay Ye Wuya, pagkatapos makinig sa dalawang babae, tahimik silang tumango, medyo na-stimulate talaga sila, sinong mag-aakalang magiging ganito ang mga ugat ng dragon. Pagdating ko ulit sa entrance, bumungad ang nakatagong Ayer. Ayer, anong nangyari kanina? Tanong ni Ye Fan. Ay. Umiling si hindi, napakapayapa. Paano ang CP? Tumingin si Chu Yunyao sa paligid. Ngumiti si Ayer at iniunat ang kanyang kamay para maghiwa-hiwalay ng mga particles sa isang lugar. Biglang nawala ang isang bato at lumabas ang pasukan. Natatakot si Ye Fan na ito ay malantad dito at matuklasan, kaya hayaan mo muna akong ito ay selyado. Biglang sumulyap si Chu Yunyao sa lalaki, masyado kang matulungin. Nagtaas ng kilay si Ye Fan, joke ba ito? Kung wala na talaga ang mga ugat ng dragon, tiyak na mayayanig ang mundo. Walang sabi-sabing pumasok muli ang grupo sa loob. At hinarangan ni Ayer ang pasukan ng maayos. Pagkarating sa ibaba, sina Chu Yunyao at Ling Yue ay parehong nahuli nito. Ang eksena sa loob ay nabigla sandali. Pagkaraang huminahon, tiningnan ni Chu Yunyao ang mga ugat at sinabing, ang lagusan nakakapasok lang, ang teknolohiya ng pagbabarena ng mga butas ay dapat na teknolohiya ng ether, at least sa ngayon, hindi pa rin kayang gawin ng tao. Ito ay talagang isang prehistoric na bato dito. Ibig sabihin, anuman ang dahilan, hindi dapat winasak ng mga Diyos ang mga ugat ng mineral dito. Sumimangot si Ye Fan. Oo, ayon sa kasalukuyang impormasyon ng Ether Envoy, hindi dapat umaasa ang Dragon Veins na mawala ang kanilang aura, dahil ang pagkasira ng Dragon Veins ay nangangahulugan din. Maaaring wala na itong pagkakataong bumalik. Tumango si Chu Yunyao. Si Yue ay nakatayo sa tabi ng siyam na nakapulupot na mga haligi at tanikala ng dragon, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla, ang kanyang magandang mukha ay namumutla. Weiwei, may nakikita ka ba? Tanong ni Ye Fan. Martial God, bulong ni Ling Yue, ito ang 9 Dragon Spirit Inducing Array. Sa mga aklat ng Kima na iniwan ng Martial God, mayroong talaan ng mahusay na porma sayon na ito. Ito. Siyam na Coiled Dragon Pillars ay kumakatawan sa Qianlong, Chulong, Panlong, Flood Dragon, Yinglong, Fire Dragon, 5-Clawed Golden Dragon, Oriental Blue Dragon at Shenlang ay karaniwang nasa magkaibang mga lugar mula sa bloodline ni Shenlang. Dahil ang mga kinakailangan sa layout ng mahusay na porma sayon na ito ay napakataas, ang bawat coiling dragon pillar ay kailangang maging lubhang hinihingi. Mga materyales at kasanayan lamang ang maaaring gawin. Palagi kong iniisip na sa mga alamat lang ito umiiral, kaya hindi ko tiningnang mabuti. Ako. Hindi ko inaasahan na lalabas talaga sa harapan ko ang napakagandang porma sayon na ito, at lagi itong malapit sa akin, sa mismong ugat ng dragon. Sa loob. Alam ni Ye Fan kung ano ang maaaring makita ng babae, at mabilis na nagtanong, ano ang silbi ng malaking porma sayon na ito? Ito ba ay upang bitag ang isang tao? Matigas na ibinaling ni Ling Yue ang kanyang ulo, at sa kanyang matangkad na mga mata, nakakakita siya. May bakas ng matinding takot, ang malaking porma sayon na ito ay hindi ginagamit upang bitag ang mga tao. Kabanata 1824 ang pinagmulan ng buhay. Sa sandali ng 1824, tahimik ang eksena, at narinig ni Ye Fan at ng iba pa ang matinding pagkabalisa sa tono ni Ling Yue. Hindi ba nakakaantok? Baka ito ay isang uri ng halimaw. Tanong ni Ayer kay Ling Yue. Nilunok ang kanyang lalamunan at sinabing, to be exact, ito ang pinakamaagang kaaway ng ating angkan. Noong sinaunang panahon, ang kaaway na mas nauna sa langit at tao. Sinaunang mga hayop. Oo. Natigilan si Fan, ibig mong sabihin. Chaos, Tautay, itong mga maalamat na hayop. Siya ay may tanong, bakit ang mga dragon at phoenix ay may mga angkan, ngunit ang mga mabangis na hayop na nagsasabing maihahambing sa mga banal na hayop ay walang mga inapo ng mga angkan. Hindi ko alam kung talagang umiral ang mga halimaw na ito, tulad ng hindi natin nakitang Shenlang noon, ang mga ito ay ilan lamang sa mga anyo at pangalan na lumabas, at maaaring hindi sila tinawag na mga iyon noong una, at sila ay binubuo ng mga susunod na henerasyon. Ito ay normal. Sa madaling salita, binanggit ng mga naitalang dokumento ng angkan ang mga bagay na ito noong sinaunang panahon, ngunit maaaring nawala at nawasak ang mga ito, kaya walang maraming talaan. Huminga ng malalim si Ling Yue at nagpatuloy, wala ka na mula pagkabata. Nang lumaki ang angkan, wala silang masyadong alam sa kasaysayan ng angkan. Sa katunayan, maraming tao sa angkan, kabilang ang ilang daang taong gulang na mga ninuno, ay hindi masyadong nagbabasa ng kasaysayan ng angkan. Dahil ang kasaysayan ay masyadong mahaba, ang impormasyon ay nakakalat sa mga pangunahing angkan. At napakaraming sinaunang mga teksto, at ang pagbabasa ng mga ito ay hindi masyadong kapakipakinabang, kaya walang nagmamalasakit. Kasama rin ako sa pamilyang Ye sa panahong ito, umaasa sa patnubay ng Diyos ng digmaan,
at patuloy na nag-aaral, para lamang malaman ang ilang bagay na hindi malinaw noon. Halimbawa, natuklasan ng mga modernong tao, mula sa biological research, na sila ay nabuo mula sa mga unggoy at unggoy. Ang aming mga angkan sa lupain ng China ay lumitaw ng mas maaga, at wala pang biology noong panahong iyon, kaya marami sa kanila ay mga alamat lamang ang parehong mga tala at totem. Hanggang sa, alam ko, dapat tayong umunlad mula sa ilang naunang mga anyo ng buhay, at maging ang mga anyo ng buhay na ito ay wala sa planetang ito sa simula, ngunit mula sa ibang mga mundo. Sa totoo lang, pag-isipan mong mabuti, bakit natin binibigyang pansin ang pagsamba sa mga ninuno, ngunit hindi sumasamba sa mga Diyos tulad ng mga tao sa ibang mga bansa at rehiyon? Kultura ba ito? Ito ba ay tradisyonal? O ibang dahilan? Oo. Parehong nakasimangot sina Fan at Chu Yunyao. Sa katunayan, ang mga tao ng Siya ay mas handang maniwala sa pagpapala ng kanilang mga ninuno kaysa sa pagsamba sa mga Diyos. Siyempre, ang ilang mga relihiyosong mananampalataya ay hindi ibinukod, ngunit sila ay medyo kakaunti. Lalo na ang mga angkan, na naniniwala sa mga ninuno, ang mga gawa-gawang hayop at espiritong hayop na ito na tila ganap na naiiba sa hitsura ng tao. Actually, ayon sa history ng clan, ang pinakadirektang dahilan ay dahil napakalinaw ng clan na hindi mga Diyos ang lumikha sa atin at nagpo-protekta sa atin. Tayo ay bunga ng ating mga ninuno na naninirahan sa planetang ito sa mahabang panahon at unti-unting nagiging kung ano tayo ngayon pagkatapos dumami, at ito rin ay maaaring dulot ng intermarriage sa mga ordinaryong tao. Buhay ay patuloy na magbabago upang umangkop sa kapaligiran at umunlad, maging ito man ay ebolusyon o degradasyon, sa madaling salita, lahat ay naging kung ano ang tao ngayon. Sa totoo lang, bawal ang kasal sa pagitan ng mga angkan. Matagal nang naipasa ang panuntunang ito, ngunit walang makapagsasabi kung bakit. Ako, huwag kang maniwala na simula pa noong unang panahon napakaraming clan children, talagang lahat ng clan children, ay mahigpit na sumunod. Maaaring hindi alam ng ilang tao na ang kabilang partido ay isang angkan, at hindi karaniwan na magkaroon ng mga anak. Ngunit kung pag-isipan mo itong mabuti, kung ang ating mga ninuno ay talagang mukhang iba't ibang totem, kung gayon. Kapag sila ay nagpakasal, ano ang mangyayari sa kanila? Oo. Natigilan sandali si Fan. Talagang naguguluhan siya kung bakit gustong hadlangan ng clan ang kasal, ngunit hindi sila makapagbigay ng isang tiyak na dahilan, sinabi nila na ito ay isang sinaunang tuntunin. Nang sabihin ito ni Ling Yue, medyo naintindihan niya ito, dahil ito ay para sa kapakanan ng pure blood ay isa ring legacy noong sinaunang panahon. Mula sa puntong ito, makatuwiran din, ang mga ninuno ng angkan ay maaaring talagang mukhang tao, ganap na naiiba. Parang lang. Ether, hindi sila energy body noong una, at naging energy body sila pagkatapos ng ebolusyon, ungol ni Chu Yunyao. Naisip ni Ye Fan si Luo, ang ganitong uri ng banal na hayop ay tila napakahirap magparami. Kung ang mga ninuno ng angkan na ito ay nakatagpo din ng mga problema tulad ng Luo, maaaring nagsimula na silang mag-evolve para ipagpatuloy ang kanilang mga inapo, o magpakasal sa mga lahi ng tao na may malakas na kakayahan sa reproduktibo. Ano ang tiyak na paraan? Walang ideya si Ye Fan. Oo, ngunit dahil ang mga unggoy ay maaaring maging tao, anumang bagay ay posible para sa mga ninuno na may dakilang kapangyarihan. Ang pinakaunang mga kaaway ng angkan ay ang mga mabangis na hayop. Maaaring hindi sila kasing talino ng ating mga ninuno, ngunit mayroon silang napakalakas na talento at matibay na sigla. Sa makatuwid, nilikha ng mga ninuno ng Shenlong clan itong 9 Dragon Spirit Guiding Array, control some ancient beasts na mahirap patayin. Ang pinakamakapangyarihang bagay tungkol sa pormasayon na ito ay na maaari nitong kunin ang espiritual na enerhiya mula sa mga hayop, na ginagawa silang mas mahina, ngunit sa parehong oras, dadaan ito sa siyam na mga haligi upang mabawasan ang kabuuang dami ng espiritual na enerhiya. Palakasin ito ng siyam na beses, at sa wakas ay ibuhos ito sa katawan ng halimaw. Ang tiyak na dami ng aura na maaaring maipawn ay depende sa lakas ng mga materyales na ginamit sa paggawa ng malaking pormasayon na ito. Ito ay isang ikot, at ang mga mata ng pormasayon ay ang mga nakakulong na mamamatay tao. Ang halimaw mismo, at kung ang nakakulong na hayop ay hindi sapat na malakas, ito ay aakayin palayo ng espiritual na enerhiya at mamamatay, at hindi na nito hihintayin ang espiritual na enerhiya na bumalik sa katawan nito, mataimtim na sinabi ni Ling Yue. Binuhay siya ni Chu Yunyao. Kamay, sandali. Ling Yue. Ayon sa iyong kahulugan, maaari bang patayin ng pormasyong ito ang halimaw? Kung ang hayop ay sapat na malakas, pagkatapos ay alisin ang espiritual na enerhiya at ibalik ito muli. Hindi ibig sabihin na umiikot lang ito. Oo. Ngumiti si Fan at umiling, Yunyao, kung hindi ka magsasanay ng cultivation, malamang hindi mo maintindihan ang ibig sabihin nito. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito, kung ang lahat ng iyong dugo ay ilabas, at pagkatapos ay hindi ka titigil sa pag-ineksyon ng mataas na presyon sa iyong katawan, ano sa palagay mo ang mangyayari sa iyo? Kumunot ang noo ni Chu Yunyao, kamatayan. O mas mabuti ang buhay kaysa kamatayan. Tumingin si Ye Fan kay Ayer sa tabi niya. At sinabing nakangiti, halimbawa, Ayer, napakalakas ng kanyang mental power,
kung aalisin mo ang mental power ni Ayer at ibabalik ito sa kanyang utak, Ayer. Nang marinig iyon, namutla ang kanyang mukha, at hindi niya namamalaya na tinakpan ang kanyang ulo. Ye Fan, bakit mo ginagawa ito? Hindi ito nakakatawa. Iyan ang katotohanan, mataimtim na sinabi ni Ling Yue, hindi ko talaga maisip na ang pagiging anong uri ng pag-iral ang nakalock dito. Kung patay na ito, hindi nito maipaliwanag kung saan nanggaling ang aura ng mga ugat ng dragon sa paglipas ng mga taon. Kung ito ay buhay pa, gaano katibay at kalakas ito upang mabuhay? Oo. Nagtaka si Fan, sinabi mo na may espiritual na enerhiya bago ang mga ugat ng dragon, ngunit dahil ito sa taong ito. Iyan ay tama, sabi ni Ling Yue, dahil ito ay isang hanay ng espiritu-inducing, natural na maaari nitong gabayan ang aura. Ang mga sinaunang hayop na iyon na nakulong sa Nine Dragons Inducing Spirit Array ay kukuha din ng ilang espiritual na enerhiya at magiging mapagkukunan para sa pagsasanay. Sa palagay ko, ang espiritual na gabay na ito ay konektado sa mga ugat ng mineral at nagpapakalat ng bahagi ng espiritual na enerhiya, na lumilikha ng ilusyon na ang mga ugat ng dragon ay naruroon pa rin. Kahit na ito kahit gaano pa kalakas ang nakakulong na lalaki, mayroon ba siyang aura na kayang gayahin ang buong ugat ng dragon? Ang ibang tao ba sa clan ay tulala? Nag-alinlangan si Chu Yunyao. Oo. Nanliit ang mga mata ni Fan, at bigla niyang napagtanto ang isang bagay, na nagsasabing, nang ang mga sinaunang Diyos ay naitatag. Nagsimula si Ye Wuya ng isang pagpatay, pinatay ang maraming elder at master ng clan. Simula noon, sinabi ng lahat na kinuha niya siya. Ang swerte ng mundo. Dahil kaya. Bigla ding natauhan si Ling Yue, kinagat ang kanyang labi at kinuyam ang kanyang mga kamay. Ang napakabait na mukha ay lumitaw sa kanya. Isip, ngunit medyo mahirap paniwalaan, ang mga hula ay totoo. Kabanata 1825 Pagbabago. Maaari bang, na ang Diyos ng digmaan ay talagang gumawa ng lahat ng ito? Hindi maintindihan ni Ayer, ano ang dahilan para gawin niya ito? Sino ang nag-alis ng enerhiya ng prehistoric na batong ito? Dapat hindi ito ginawa ni Tai, dahil ito ang pinaka-hindi kanais-nais para dito, ang enerhiya ay nawala, gaano man karami ang mga ores na ito, ang mga ito ay naghahadjust lamang ng mga materyales at hindi maaaring gampanan ang papel ng enerhiya. Hinawakan ni Chu Yunyao ang kanyang mga pisngi sa isang kamay at humakbang pabalik-balik, makatuwiran. Say, tumingin si Chu Yunyao kay Ye Fan, hoy, sa tingin mo ba magagamit mo ang buong ugat ko mag-isa? Nagkibit balikat si Ye Fan, ang aking pamamaraan ng paglilinang ay iba sa ordinaryong panloob na paglilinang ng lakas, at ako rin. Malinaw. Ngunit nakakasigurado ako na kahit na ang mga magsasaka na nakita ko sa kaharian ng Duo Tian ay hindi kayang makuha ang espiritual na enerhiya ng napakaraming ore. At ito ay ganap na hindi kailangan. Ang pagsipsip ng espiritual na enerhiya ng katawan ng tao ay kapareho ng pagsipsip ng mga sustansya. Ang kahusayan ay limitado. Kung tutusin, walang silbi ang hula lang. Sino ang umuubos ng enerhiya ng minahan, na orihinal na nakakulong dito, at kung ano ang kinasangkutan ni Ye Wuya, natatakot ako na ang mga partido lamang ang makakaalam. Ang sekreto dito, hindi ito mailalabas, kung hindi ay tiyak na magpanik ang angkan, at lahat ay magiging kalaban ng Shenlang clan, sa pag-aakalang nagbabantay sila at nagnanakaw, at hinuhukay ang mga puntod ng kanilang mga ninuno, matigas na sabi ni Ling Yue. Yeah. Tumanggo si Fan, walang ibang pahiwatig sa ngayon, kaya maaari lang nating harangan ang lugar na ito. Tungkol naman sa mga walang malay na tao sa pamilya Shenlang, tanungin sila kung may nakita ba sila, at sabihing inatake sila ng hindi kilalang mga kaaway. Ang bagay na ito, para lamang mag-imbestiga ng palihim, o hintayin na lang na lumabas ang katotohanan, ang natahimik ang tatlong babae nang makita nila ang bahagyang mabigat na ekspresyon ni Ye Fan. Napagtanto nilang lahat na sa pagkakataong ito ang pag-atake ng sinaunang immortal na mundo ng espiritu, ang paghihiganti ng brutal na massacre ni Ye Fang, tila nakakagulat ang buong mundo, ngunit hindi ito ang pinakamalaking krisis. Ang tunay na ito. Kung talagang ikinulong ng Nine Dragon Spirit Guiding Array ang isang tao o isang tiyak na buhay, ngunit buhay pa rin at nailigtas. Pagkatapos, ito ay magiging isang malakas na kalaban na hindi pa nila nakita. Para sa mga tao sa buong mundo, natatakot ako na nasa dilim pa rin sila, pinag-uusapan pa rin ang tungkol sa trahedya ng pagpupulong ng angkan, at muling tinatalakay ang kamahalan ng Estremador. Sa kabaligtaran siya ay tumuntong sa altar sa isip ng mga tao. Si Ye Fan mismo ay walang intensyon na tamasahin at maranasan ang pakiramdam na ito na hinahangaan at hinahangaan ng libu-libong tao. Maaaring baliwalain ito ng iba, ngunit kailangang harapin ni Ye Fan ang malakas na kaaway na lilito anumang oras. Kung mahulog siya, tapos na ang lahat. Mas malaki ang kakayahan niya. Hindi alam ni Fan kung ano ang iniisip ng mga magsasaka na iyon. Sa bagay, ayaw niyang malaman, ang alam lang niya ay hinding-hindi niya ilalagay sa panganib ang anak ng kanyang kalaguyo para mailigtas ang sariling buhay. Pagkatapos, paglabas sa ugat ng dragon, muling tinatakan ni Ayer ang pasukan. Pagkatapos gawin ang Wenye, dinala ni Fan sina Ling Yue at Chu Yunyao pabalik sa conference site, gabi na. Karamihan ng mga taong nasubak at walang problema ay dumaan sa ligtas na daanan at umalis sa hanay ng malaking hanay.
Ang bilang ng mga tao dito ay lubhang nabawasan at ito ay mas tahimik. Xu Yunmiao. Diretsong pumunta upang suriin ang virus, habang si Ling Yue ay pumunta upang suriin ang sitwasyon ng malaking hanay. Oo. Pumunta si Fan sa lounge kung saan naroon si Su Qingzhou, at nakita niyang may pinag-uusapan ang babae sa mga miyembro ng major clans. Nakikita. Pumasok si Ye Fan, isang grupo ng mga kasalukuyang pinuno ng clan ang bumati sa kanila ng magalang. Kabilang sa mga ito, sina Ji Kangnian at Xiao Huang at iba pang matatandang mukha ay kasama, ngunit ang mga matatandang henerasyon na ito, na tumitingin sa mga mata ni Ye Fan, ay naging lubhang mapagpakumbaba, at walang kasinungalingan. Asawa, bumalik ka na. Bagamat sabik na itanong ni Su Qingzhou kung ano ang nangyayari doon, sinabi pa rin niya, ako ay isang kinatawan ng ilang malalaking angkan, at tinatalakay ko ang ilang gawain para bukas. Malapit na itong matapos. Anong payo ang mayroon ka? Ito ba? Kinawayan ni Ye Fan ang kanyang kamay, humanap ng sofa na mauupuan, at nakangiting sinabi, pwede mo itong pag-usapan, wala akong pakialam doon. Dahil bumalik na ang inyong kamahalan na Sword God, sa palagay ko ay dapat na tayong tumigil dito ngayon. Napakakomprehensibo ng plano ni Patriarch Su, at lubos na sumasang-ayon ang ating Shenlang clan, sabi ni Ji Kangnian sa oras na ito. Hehe, hindi pa maaga, pagod na lahat ngayon, kaya ayon, sabi din ni Xiao Huang. Sumang-ayon kaagad ang ilang matatanda ng angkan. Hindi sila nang ahas na talakayin ang mga bagay dito ng mag-isa, ngunit sinabihan si Ye Fan na maghintay. Oo. Hindi napigilan ni Fan ang pag-iling habang nakangiti, ngunit wala siyang pakialam sa mga ito. Pagkaalis ng lahat. Lumakad si Su Qingzhou sa gilid ni Ye Fan, umupo sa kandanggan ni Ye Fan, at nagtanong, asawa, ang iyong mukha ay hindi masyadong maganda, ano ang nangyari? Bumantong hininga si Ye Fan at kinumpirma na walang tao sa paligid mamaya, sinabi ko sa babae ang tungkol sa pulso ng dragon. Nanlaki ang magagandang mata ni Su Qingzhou. Bagamat alam niyang hindi magiging madali ang mga bagay, hindi niya inaasahan na magiging kakaiba ito. Pwede bang? Ang Dharma King of the Doomsday. Hulaan ni Su Qingzhou, hindi ba't sinabi mo noon na ang Doomsday ay peke? Sa narinig ni Void, Sisley at ng iba pa, iba talaga ang dating Dharma Kings, ngunit binago lang nila ang package sa kalahati. Yeah. Napakunot noo si Fan, matalino pa rin ang asawa ko, hindi man lang pumunta sa eksena, pero pareho lang ang hula namin ni Air. Talaga ang Dharma King. Hindi ko alam. Mapait na ngumiti si Ye Fan, iniisip lang namin na malaki ang posibilidad, kung tutuusin, wala na kaming maisip na iba sa ngayon. Ngunit, kahit na ang Doomsday Dharma King, kahit na ang Valkyrie talaga ang nagpakulong sa kanya, napakarami pang iba. Nagdududa. Natahimik sandali ang mag-asawa, at pareho silang nahulog sa kanilang mga iniisip. Karamihan. Pagkatapos, umiling si Ye Fan, babaaran ng mga sundalo ang tubig at tatakpan ng lupa, kaya huwag muna nating isipin ito sa ngayon, bakit hindi natin nakita ang babaeng si Momo? Medyo nalungkot si Su Qingzhou, napakalaking bagay ang nangyari, Lola Narcissus. Pareho kaming natarante ni Tio Zuzong at hinimok akong pabolaikan si Momo ng ligtas. Ang babaeng iyon ay naghahanap ng excitement at ayaw nang bumalik, at hindi yun ang gusto kong panatilihin siya. May sinabi lang ako kinagabihan at pinaalis muna siya. Oo. Ngumiti si Fan He at sinabing, kung tutuusin, wala siyang talento sa paglilinang tulad mo, kaya normal lang sa mga matatanda na mag-alala. Habang nagsasalita siya, may mga yabag sa labas, natigilan si Ye Fan, at napagtanto na si Du Yun'er iyon. Naglakad ang babae papunta sa pinto at kumatok sa pinto, Sister Su, nakabalik na ba si Brother Ye Fan? Tumayo si Su Qingzhou at nagsabi, oo, Yun'er, pasok ka. Itinulak ni Du Yun'er ang pinto at pumasok na may ngiti sa kanyang mukha. Na may haplos ng kalungkutan, ngumiti siya ng nag-aatubili at sinabi, Brother Ye Fan, hindi pa rin ako babalik sa Huahay, kaya narito ako para sabihin sa iyo. Bakit? Si Ye Fan ay naliligaw. Tuwang-tuwa ang dalaga ngayon lang, bakit biglang nagbago ang isip niya? Kabanata 1826 na sino ang kapatid na babae? 1826. Medyo nanginginig si Du Yun'er, pinagsalikop ang kanyang mga kamay, kinagat ang ibabang labi, at sinabing, basta. May ilang dahilan, sa tingin ko. Hindi magandang umalis sa clan ngayon. Oo. Kumunot ang noo ni Fan, di ba sabi ko, hayaan mo ang iyong ina na pumunta sa Huahay kasama mo. Naglakas loob silang pilitin kang manatili. Hindi. Ang aking ina ay maaaring pumunta kahit saan, ngunit. Hindi ako masyadong nag-aalala sa aking kapatid. Tahimik na sabi ni Du Yun'er. Zinner. Natigilan si Ye Fan saglit, ano ang problema niya? Su. Malamig na sumulyap si Qingzhou sa tabi niya, at mahinang bamulong, napakabait. Ngumiti si Ye Fan ng alanganin, matandang kaibigan, hehe. Bumantong hininga si Du Yun'er at sinabing, Sister, siya ay mahiyain sa pagkakataong ito, at nagplanong ipakita ang kanyang kakayahan, ngunit sa huli. Pandak siya ngayon mas apektado ako. Bagamat parang lumipas na ito matapos umiyak ay nakikita kong tahimik siya at hindi siya tulad ng dati. Ngayon ko lang sinabi sa kanya na noong gusto kong bumalik sa Huahay para manirahan, pakiramdam ko siya ay mas nanlumo.
Kung pupunta kami ng nanay ko sa Huahay sa oras na ito, wala man lang siyang makakausap sa clan, hindi ako masyadong nag-aalala sa kanya. Natigilan si Ye Fan, alam din niyang proud talaga si Xiao Ziner, siguro masakit talaga para sa kanya in terms of self-esteem, pero naiintindihan niya ang ibig sabihin ni Du Yuner. Yuner, napakabait mo at maalalahanin, kung napakatino ng kapatid ko, hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa matandang ulo. Puri ni Su Qingzhou. Do. Namula si Yuner, Sister Su, huwag mo akong purihin, paano ako magiging napakahusay? Huwag kang mag-alala, kahit anong desisyon mo, aalagaan kita sa orphanage sa Huahay. Humakbang si Su Qingzhou, hinawakan ang kamay ni Du Yuner, at same time na sinabi. Hindi napigilan ni Ye Fan na tumingin sa kanyang asawa, halatang hinihiling ni Su Qingzhou na hindi masyadong maagang bumalik si Du Yuner sa Huahay. Kalokohan. Ang tanggang si Du Yuner ay malamang na hindi masyadong makapag-isip. Pagkatapos ng lahat, ang ekspresyon ni Su Qingzhou ay kalahating katotohanan at kalahating katotohanan. Talagang aalagaan niyang mabuti ang orphanage at ang foundation, ngunit ibang bagay kung hindi makakabalik si Du Yuner. Gayunpaman, hindi inisip ni Ye Fan na mali ang tukana ni Su Qingzhou. Pagkatapos ng lahat, ito ay makatwiran. Dahil si Du Yuner mismo ay ayaw na talagang bumalik sa oras na ito, hindi siya maaaring patuloy na magpilit sa harap ng kanyang asawa. Oo. Napabuntong hininga si Fan at sinabing, okay, I see. Maaari mo talagang samahan ang iyong kapatid na babae. Sa sandaling ito, isang boses ang nagmula sa malayo sa koridor sa labas. Mabahong babae, sino ang kailangan mong makialam sa iyong negosyo? Sumimangot si Ye Fan, masama ito, napakaraming mga sinaunang mandirigma sa venue, at medyo halo-halo, hindi niya napansin ang pagdating ni Xiao Ziner. Ate, nagulat din si Du Yuner, na may nervyos na ekspresyon sa kanyang mukha. Pagkaraan ng ilang sandali, si Xiao Ziner, na nakasuot ng pulang damit, ay nagmamadaling pumunta sa pinto. Puno ng kislap ang malalaking mata niya, at namumula pa rin ang mga mata niya. Galit na tinitigan niya ang tatlong tao sa kwarto. Anong akala mo sa akin? Hindi ko kailangan ng maawa sa akin. Kung gusto mong umalis, sinong gustong may sumama sa akin? Magpapakamatay ba ako o magdedroga mag-isa? Itinuring mo akong 3 taong gulang na bata. Galit na sabi ni Xiao Ziner. Napabuntong hininga si Ye Fan, Ziner, huwag kang matuwa, si Yuner ay nagmamalasakit lamang sa iyo, at lumalapit lamang sa iyo. You don't need to care about her. Kung gusto mong sumama sa isang lalaki, lumayas ka, ano ka ba nagpapanggap? Treat me as a drug bottle. I don't need this kind of sisterhood like charity. Sigaw ni Xiao Ziner. Do. Malungkot na umiling si Yuner at abala sa pagsisikap na magpaliwanag, ate, hindi ko sinasadya. Hindi ko. Shut up. Don't call me sister. Wala akong magagawa na sayang, hihilahin ka lang nito pababa para makilala ang manliligaw mo. Huwag mo akong kausapin sa future. Si Xiao Ziner ay nanginginig sa galit. Nabaluktot ang puso ni Du Yuner na parang kutsilyo, tinitigan niya si Xiao Ziner ng blanko, basa ang kanyang mga mata, hindi niya alam kung paano magsalita. Yeah. Kumunot ang noo ng Fan, Xiao Ziner, masyado ka nang lalayo, hindi mo ba alam kung anong klaseng ugali si Yuner? Natatakot ka ba sa iyo? Ako, Xiao Ziner, ay hindi natatakot sa kamatayan. Kung sa tingin mo ay pinipigilan kita na makipagbalikan sa babaeng ito, papatayin ko ako ng isang espada. Si Xiao Ziner ay humakbang pasulong, inilagay ang isang kamay sa kanyang puso, at sumigaw, halika. Patayin mo ako. Anyway, biro lang ako sa iyong paningin, dapat mong isipin na ako ay isang tanga, iniisip na lampasan ka, at iniisip na makipagkompetensya sa iyo. Simula hanggang dulo, hindi mo ako tinuring na kalaban, sa paningin mo, langgam lang ako, o baliw na babae na hindi alam kung gaano kataas ang langit, di ba? Oo. Kumunot ang noo ni Fan, nakatingin sa mga mata ni Xiao Ziner, na puno ng luha ng masalimuot na emosyon tulad ng hinaing, galit, ayaw, sakit, at iba pa. Ang mukha na namumula sa pighati at inis. Hindi pa kita nakikitang ganyan, palagi kitang tinuturing na isang mapagkakatiwalaang kaibigan. Si Ye Fan ay mukhang seryoso, taos-puso at taos-puso. Malabo ang mga mata ni Xiao Ziner, at nagkaroon ng kislap ng kislap. Huminga ng malalim si Xiao Ziner at ngumisi, huwag kang magpanggap, ba? Tumalsik ang subaw ng laway sa mukha ni Ye Fan. Do. Tinakpan ni Yuner ang bibig at natulala. Xiao Ziner, anong ginagawa mo? Bakit hindi ka nagtago, asawa? Natigilan si Su Qingzhou sa tabi niya, akala niya magtatago si Ye Fan, pero hindi gumalaw ang lalaki. Nang makita ang kanyang asawa na niluraan ng ibang babae, natural siyang naiinis at nagagalit. Nababaliw ka na? Tinanong ni Su Qingzhou si Xiao Ziner. Malamig na sinabi ni Xiao Ziner, bakit? Nakakaramdam ng pagkabalisa. Hindi ba ako maaaring humingi ng kamatayan sa harap ng Sword God? Oh. Kahit minamaliit mo ako, bakit hindi mo ako patayin para sa iyong asawa? Naramdaman ni Su Qingzhou na masama na ang ugali niya, at madalas siyang nakipag-away sa mga lalaki, ngunit kung ikukumpara sa babaeng nasa harapan niya, siya ay talagang napakabuti.
Baliw ka ba anong malaking bagay, kung tungkol sa pagsigaw at pagpatay? Bata ka ba? Hindi nagkaimik si Su Qingzhou. Tama, immature na bata lang ako. Baliw akong babae. Either you kill me, or don't bother me. Sabi ni Xiao Ziner, tumalikod siya at tumakbo palabas ng pinto, tumakbo ng walang anino. Ate, gustong itaboy ni Du Yuner, ngunit hinawakan siya ni Ye Fan. Huwag kang pumunta. Dumampot si Ye Fan ng tisyo, pinunasan ang kanyang mukha, at sinabing, kailangang itali ang kampana, pupunta ako. Pagkasabi niyan, umiwas si Ye Fan at lumabas ng lounge. Nagmamadaling lumabas. Pagkatapos kumalma. Yuner, huwag ka masyadong malungkot, may ugali siya, at sanay na siyang maging proud simula pa nung bata siya. May mga salitang wala sa isip, hindi naman sa galit na galit siya sa iyo. Alam ko. Nabulunan si Du Yuner at sinabing, sa totoo lang, galit si ate sa sarili niya. Galit lang ako sa sarili ko, masyado akong pabaya, dapat mong isaalang-alang ang kanyang pagpapahalaga sa sarili. Hindi napigilan ni Su Qingzhou na mapabuntong hininga, kayong dalawa. Sino ang kapatid ko? Kabanata 1827 sabihin ang totoo. Ang Gobi Desert sa kalagitnaan ng gabi noong 1827. Ay malawak at mapayapa. Oo. Hinabol ni Fan ang hininga ni Xiao Ziner at lumipad mula sa venue hanggang sa ilang kilometro ang layo. Nang makita ang babaeng nakapulang nakadamit na tumatakbo sa unahan, gusto ni Ye Fan na makahabol, ngunit pagkatapos mag-alinlangan, sinadya niyang bumagal at nagpanatili ng isang tiyak na distansya. Matapos tumakbo ng ligaw sa halos 30 kilometro, si Xiao Ziner ay direktang tumakbo sa isang mataas na dalesdis na mahigit 300 metro. Buhangin na buhangin, at ang buwan ay nakabitin sa mataas. Natuyo na ang mga luha sa gilid ng mga mata ng dalaga, at nagpakawala siya sa walang katapusang kagubatan ng Gobi. Mabilis na inanod ang boses kasama ng hangin sa napakalawak na lugar. Oo. Lumapit sa kanya si Fan at tiningnan ang babaeng naka-red dress sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang liwanag, sa pamamagitan ng tela, ay nagpakita ng magandang figure sa kanyang harapan. Isang ulong asol na sutla ang lumipad sa hangin, at ang mukha na puno ng klasikal na kagandahan ng isang oriental na babae ay nagyelo sa oras na ito, tulad ng isang napakagandang sinaunang pagpipinta ng babae. Yung dalawa. Tahimik na nakatayo sa mataas na gilid ng burol, tumuntong sa hubad na lupa, nakikinig sa humahanggos na hangin. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi ni Ye Fan, pagkatapos magbulalas, bumalik. Lumingon si Xiao Ziner, tumingin sa kanya, at sinabing tahimik, ano ang negosyo mo? Bakit mo itinataboy ito, hindi kita kailangang mag-alala tungkol dito. Ganito ka, huwag mong sabihing nag-aalala si Yuner, hindi ako nag-aalala, ako ang Xiao Ziner na alam kong hindi magiging masyadong sentimental at depressed, sabi ni Ye Fan na nakakunot ang noo. Huwag kang magkunwaring kilala mo ako. Pamilyar ka ba sa akin? Tanong ni Xiao Ziner. Mapait na ngumiti si Ye Fan, paano mo nalaman na pamilyar ka? Napakaraming laban na ang pinagdaanan natin ng magkasama, at magkasama tayong dumaan sa mga pagsubok sa buhay at kamatayan, hindi pa ba sapat? Kahit hindi ko alam kung anong klaseng prutas ang gusto mong kainin, hindi ko alam kung anong klaseng hayop ang gusto mo. Hindi alam kung anong kulay ang gusto mo. Pero alam kong isa kang kaibigan na mapagkakatiwalaan sa mga kritikal na sandali, hindi pa ba sapat iyon? Tumawa si Xiao Ziner, kaibigan. Kaibigan muli. Sino ang kaibigan mo ngayon? Kagalang-galang na sword god, kailangan mo ba ng mahina at mahinang kaibigan tulad ko na pipigilan ka lang? Oh, nakikita ko, gusto mo bang maging isang cheerleader na kaibigan? Ipapakita mo ang iyong lakas doon, at each cheer kita sa likod mo. Umiling si Ye Fan sa pagkabalisa at sinabing, bakit palagi mong pinag-uusapan si Shuwei? Hindi ka ba naging confident kapag hindi mo ako kayang talunin, ipagpatuloy mo lang ang paglilinang ng ganito? Kung paano ko linangin ang negosyo ko. It's my business to stand here in the wild, blowing wind please. Huwag mo akong pakialaman. Hindi ko kailangan ng mga kaibigan. Hindi na kailangan ng kaibigang tulad mo. Nakita ng mga mata ni Xiao Ziner ang malamig na mga bituin, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Yeah. Napakunot ang noo ni Fan, maaaring hindi niya talaga pansinin si Xiao Ziner, ngunit sa hindi malamang dahilan, nang marinig niyang sinabi ng dalaga ang mga salitang ito, nakaramdam siya ng hindi komportable at ayaw niyang baliwalain ito. Oo. Fan pagkaraan ng ilang sandali ay tumingin sa babae na may komplikadong mga mata, huminga siya ng malalim, nagpa siya, at sinabing, okay, dahil sinabi mo, kung gayon hindi ako makikipaglaro sa iyo. Xiao. Bakas ng pagdududa ang mga mata ni Ziner, hindi alam kung ano ang ibig sabihin ng isang lalaki. Dahan-daang humakbang si Ye Fan at sinabing, oo, napakahina mo sa aking paningin, kasing mahina ng langgam, maaari kitang durugan hanggang mamatay anumang oras. Ang isang kaibigang tulad mo ay hindi kailangan sa akin, at hindi ito makakatulong sa akin pa rin. Ikaw, nanlilisik ang mga mata ng Phoenix ni Xiao Ziner, sa wakas ay nagsasabi ka na ba ng totoo? Ngumisi si Ye Fan at nagpatuloy sa pagsasabi, ikaw babae, masama ang ugali mo, at mayabang ka, kaya gusto mo akong lampasan. Huwag mo nang isipin iyon sa susunod mong buhay.
Yuner. Sinabi sa akin na gusto mo akong bugbugin pagkatapos mong umatras, ngunit halos pagtawanan mo ako. Tumahimik ka. Tumahimik ka. Umiiyak at sumigaw si Xiao Ziner. Yeah. Hindi tumigil si Fan, at nagpatuloy, masama ang ugali mo, mayabang ka at mayabang, at para ka lang isang nerve, na hindi komportable kay Yuner, at kailangang lumapit ang mga tao sa paligid mo para hikayatin kang aliwin ka. Mabuti iyon, ngunit gusto ni Yuner na bumalik sa Huahay, bumalik sa buhay na gusto niya, ngunit dahil sa iyo, napakalungkot niya ngayon, napakabigat mo. Galit na galit si Xiao Ziner nang marinig niya ito, ang kanyang puso ay parang kutsilyo, ang kanyang mga pilak ng ngipin ay masikip na kagat, nakakuyom ang kanyang mga kamao, ang kanyang katawan ay nanginginig. Ikaw, sobra ka. Paano mo nasasabi sa akin yan? Ako, papatayin kita. Biglang bumaril si Xiao Ziner, nag-apoy ang apoy ng phoenix sa kanyang kamay, at sinuntok niya ng kamao ang ulo ni Ye Fan. Sa puso, bang! Ang pangkat ng espadang nagpoprotekta sa katawan ni Ye Fan ay umakyat, direktang hamarang sa kamao. Kahit anong lakas ni Feng Yan o Xiao Ziner, hindi sila makakagawa ng anumang pinsala kay Ye Fan. Halika, lumaban ka, nakatayo lang ako dito at hahayaan kang lumaban hanggang madaling araw, hindi mo masasaktan ang kalahati ng buhok ko. Biro ni Ye Fan. Si Xiao Ziner ay nagalit at nalungkot, at napaluhas sa sakit. Pero, nagpigil siya ng lakas at sinuntok ang katawan ni Ye Fan sa random na paraan. Pumunta sa impyerno. Mamatay ka na. Mamatay ka na. Bastard. Naiinis ako sa'yo. Ang gulo. Ang kamao ay tumutunog na parang makakapal na drum beats, na tinatamaan si Ye Fan, ngunit hindi nito hinayaang maalog si Ye Fan. Kailan? Isang kamao ang malapit nang tumama sa mukha ni Ye Fan, walang pakialam na hinawakan ni Ye Fan ang palso ng babae, itinapon siya pabalik sa balikat, at itinapon siya ng higit sa 10 metro. Oo. Lumingon si Fan at nakita si Xiao Ziner, na patuloy na lumapag, na may apoy ng phoenix sa kanyang katawan, at ang kanyang mga mata ay naging ginto. Direkta niyang pinakawalan ng Hongo Wings mula sa kanyang likuran, at ang kanyang mga kamay ay pinalapot ng isang espada ng phoenix. Oo. Hinusot ni Fan ang kanyang mga mata, nang makitang nasusunog na ang dugo ng babae, tahimik din siyang naglabas ng isang layer ng pagkawatak-watek, at pagkatapos ay ikanawit ang kanyang daliri. Sige, hindi mo ba sinasadyang talunin ako? Ang lakas na ito ay hindi sapat, hayaan mo akong tingnan ang dugo ng iyong 3 paa na pusa, mapanuksong sabi ni Ye Fan. Bastard! Hayop! Kailangan mong mamatay. Si Xiao Ziner ay nababaliw na, sumigaw siya na parang baliw, naging apoy, at sinaksak ng espada ang lalamunan ni Ye Fan. Gayunpaman. Nang ang kanyang espada ay halos 1 metro sa harap ni Ye Fan, itinaas ni Ye Fan ang kanyang kaliwang kamay at hinawakan ang Crimson Sword. Isang kamay na napapalibutan ng walang kapantay na layunin ng espada, direktang sumisira sa espada. Walang magawa si Xiao Ziner, ang kanyang espada ay napakadaling napatay. Oo. Tiningnan siya ni Fan na may pag-aalipusta, bakit, iyon lang ang magagawa mo? Niloloko mo ba ako? Xiao. Napaatras si Ziner ng ilang hakbang, unti-unting naglaho ang apoy ng phoenix sa kanyang katawan, at bumagsak ang mga luha, at umiiyak na siya. Ang babae ay humihikbi, halos hindi siya makahinga, ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa at kalungkutan. Walang ekspresyon si Ye Fan at sinabing, bakit hindi ka lumaban? Hindi mo ba ako gustong patayin? Umiling si Xiao Ziner at humikbi. Ako, hindi kita matatalo. Tama ka. Masama ang ugali ko, mayabang, at hinihila lang pababa ang mga tao sa paligid ko. Mula pagkabata hanggang sa pagtanda, wala akong magagawa kundi ang magsanay at makipag-away. Ngayon kahit ang tanging nakakaalam na ito ay naging napakawalang silbi. Ako'y isang walang kwentang basura. Bilang. Nagsalita siya, puno ng dilim ang mga mata ni Xiao Ziner, bigla niyang ginalaw ang kanyang True Yuan, itinaas ang kanyang kamay, at sinabing hinawakan ang kanyang ulo, hinampas niya ito. Sa isang iglap, mahigpit na hinawakan ng kamay ni Ye Fan ang palso ng babae. Xiao. Itinaas ni Ziner ang kanyang ulo at idinilat ang kanyang mapupulang mga mata, ikaw. Hinayaan mo akong mamatay. Hindi ko na alam kung ano pa ang magagawa ko. Napakasakit ko. Yeah. Tinitigan ni Fan ang babae na may nagbabagang mga mata. May bakas ng pagkabalisa at galit, same time niyang sinabi, dahil mahina ka at basura, kung gayon hindi ka kwalipikadong magpasya sa sarili mong buhay o kamatayan sa harap ng malakas. Kung gusto mong mamatay, kailangan kitang patayin. Natigilan si Xiao Ziner pagkaraan ng ilang sandali, ngumiti siya ng malungkot at tumango, sige. Sinaktan ko ang inyong kamahalan na Sword God, at karapat-dapat akong mamatay. Sabi. Pagkatapos noon, tahimik na ipinikit ng babae ang kanyang mga mata, naghihintay na mamatay. Makalipas ang mahigit 10 segundo, hindi na hinintay ni Xiao Ziner ang maayos na layunin ng espada na tumusok sa kanyang noo. Siya ay isang. Medyo naguguluhan, nang idilat na niya ang kanyang mga mata, bigla siyang natigilan. Niyakap siya ng lalaki at hinalikan ng mariin ang malamig niyang mapupulang labi. Dilat ang maningning na mga mata ni Xiao Ziner, nanginginig ang kanyang katawan, naninigas, nakaramdam siya ng hininga saglit, na blangko ang kanyang isip.
Kabanata 1828 Hindi pagkakaunawaan. Sa kalaliman ng gabi, ang meeting room ng clan meeting. Si Du Yuner, na walang intensyon na magpahinga, ay hindi mapakali na nakaupo sa upuan, naghihintay kay Ye Fan na ibalik si Xiao Ziner. Si Su Qingzhou ay halos abala sa kanyang trabaho, kaya't sinasamahan na lang niya si Du Yuner dito upang pag-usapan ang kasalukuyang sitwasyon ng Welfare Institute at Charity Foundation sa Huahai. Hindi nagtagal, dumating din sa silid si Ling Yue, na nagsuri sa malaking hanay. Matapos malaman ang nangyari, hinikayat din ni Ling Yue si Du Yuner na huwag masyadong sisihin ang sarili. Pagkaraan ng ilang sandali ay malungkot si Du Yuner, naramdaman niya na palagi siyang naaaliw. Ngunit nahihiya siya, kaya ngumiti siya at sinabing, "Okay, Sister Yue, ayos lang ako, at naniniwala rin ako na tiyak na lalabas ang kapatid ko sa anino." Tama, hindi pa lang nasusugatan ang kapatid mo mula noong bata pa siya. Makalipas ang ilang beses, hindi na masyadong masasaktan ang kanyang pagpapahalaga sa sarili. Originally, hindi ito malaking bagay, kahit na ang iyong ninuno na si Xiao Ro. Hindi ko matutulungan si Ye Fan, ano ang makakalaban ni Xiao Ziner? Walang imak na umiling si Ling Yue. Sabi ni Qingzhou na may mapaglarong ngiti, Wei, ayos ka lang ngayon. Sa palagay ko malalaman ito ni Xiao Ziner pagkatapos marinig ang sinabi mo. Sigurado ka bang naisip mo na, hindi mo ba ako gustong sunugin hanggang mamatay? Napakurap si Ling Yue. Nakinig si Du Yuner na may nakaka-relax ng ngiti, ang kapatid ko ay talagang matigas ang puso at malambot ang puso, hindi masyadong marahas. Hinawakan ni Ling Yue ang mukha ni Du Yuner gamit ang dalawang kamay, hinaplos siya, ouch. Yuner, ikaw ang kapatid mo. Napakamalasakit mo, laging iniisip ang iba, hindi nakakagulat na pinuprotektahan ka ni Ye Fan mula pagkabata. Kung mayroon akong nakababatang kapatid na babae na tulad mo, ito ay mahusay. Kapag nakilala kita sa paaralan, malamang natamad akong alagaan ka. Su Qingzhou. Hoy! Ling Yue, anong ibig mong sabihin? Ikaw, ang masamang babae, na dumating para i-provoke ako. Sa tingin mo gusto kitang makilala. Inilibot ni Su Qingzhou ang kanyang mga mata. Masyado kang maraming iniisip, masyado kang nakakaawa. Marunong kang magbasa kapag nag-iisa ka, at wala kang kaibigan. Kung hindi, sinong magpapansin sa iyo, itong mayabang na iceberg girl? Sagot ni Ling Yue. Anong sabi mo? Ikaw, napakamayabang mo. Isang pamumula ang lumitaw sa mukha ni Su Qingzhou, at galit na sinabi niya, bukod dito, ayaw kong makipagkaibigan, at palibutan ako ng iba. Nakakainggit kang bad girl ka. Pero ikaw, nakakaawa ka naman, wala kang boyfriend simula nung nag-aaral ka, bigyan mo ako ng pagkakataon na makipagkompetensya sa akin, magpapasalamat ka. Ha? Kailangan ko bang bigyan mo ako ng pagkakataon? Engaged ako noong ipinanganak ako, okay. Ako na ang hinayaan kang maging mapagbigay, tinatamad akong mag-alala sa'yo. Hindi sumuko si Ling Yue kahit isang pulgada. Natural na tumanggi si Su Qingzhou, at agad na nagsimulang makipaglaban kay Ling Yue. Pinanood ni Yuner ang dalawang babae na nag-uusap na parang mga bata, at binanggit din niya ang mga araw ng pag-aaral ng mga taong iyon. Ang nakakahiya, biglang bamuka ang bibig at natulala. Hindi sa aktwal na pinag-uusapan ng dalawang babaeng ito ang tungkol sa pagkakasalubong kay Ye Fan sa kanyang harapan, ang pangunahing punto ay ang kawalan ng pagtatalo ng imahe ay ganap na naiiba sa kanilang karaniwang imahe ng Diyosa. Pagbabagsak. Ngunit pag-isipan ito ng mabuti, lahat ay may iba't ibang mukha, marahil sa ganap na nakaka-relax na pribado na ito, sa mga pinakakilalang tao, sila ay magpapakita ng ganoong panig. Nakinig si Yuner at hindi niya maiwasang makinig. Tinakpan niya ang kanyang bibig at tumawa, pakiramdam na ang dalawang kapatid na ito ay sobrang palakaibigan. Noong una, nakaramdam siya ng kaunting kababaan at pakiramdam ng kaunting distansya mula sa kanila, ngunit ngayon, pakiramdam niya ay mas madaling lapitan. Medyo naiingit pa nga siya wala naman siyang girlfriend. Kaya sobrang pinahahalagahan din niya ito. May half-sister siya. Nang ang dalawang babae ay nag-aaway ng gusto na halos magsimula silang magkurot sa isa't isa, nakaramdam ng kakaiba si Du Yuner. Bahagyang kinagat ni Yuner ang kanyang bulaklak na labi, napakunot ang kanyang mga kilay, at ang kanyang pangilong na boses ay hindi maiwasang makagawa ng kakaibang tunog. Kaagad pagkatapos, nagsimulang uminit ang mukha ni Du Yuner, namula ang kanyang mga tainga, at may ningning sa kanyang mga mata. Bigla siyang natauhan, at napatayo sa pagtataka, paano? Sa pagkakataong ito, naakit ang atensyon ni Su Qingzhou at Ling Yue, at huminto ang dalawang anak na babae, nakatingin sa biglang kulay rosas na mukha na may pagdududa. Du Yuner, anong problema mo? Nag-aalalang tanong ni Su Qingzhou. Ngumuso si Du Yuner nang matapos siyang magtanong, at mabilis niyang tinakpan muli ang kanyang bibig gamit ang isang kamay, na nahihiya na hindi alam kung ano ang gagawin. Nagkatinginan sina Su Qingzhou at Ling Yue, medyo nalilito sa sitwasyon. Ang sumunod na eksena ay lalong nagpagulo sa kanila. Mabilis na tinakpan ni Yuner ang kanyang puso gamit ang isang kamay, humihingal, at nagsimulang mamuo ang pinong pawi sa kanyang noo. Yuner, hindi ba komportable ang puso mo? Tanong ni Ling Yue. Umiling si Du Yuner, hindi. Hindi. Ako.
Bagamat may kaunting karanasan sina Su Qingzhou at Ling Yue, may alam sila. Nakatitig sila ng blanko kay Yuner, hindi maintindihan kung bakit biglang naging ganito si Du Yuner. Yuner, ikaw, anong ibig mong sabihin? Si Ling Yue, na nakatira sa ibang bansa sa loob ng maraming taon at bukas ang isipan, ay may kahinahinalang sinabi sa sandaling ito, hindi mo akalain na, mayroon tayong ganoong uri ng relasyon. Don't get me wrong, ordinary girlfriends lang tayo. Wala akong planong maging ganyan. Natagpuan ni Du Yuner ang kanyang sarili na hindi maintindihan at labis na nahihiya, at mabilis na nagpaliwanag, hindi. Sister Weiwei, hindi ako, Do. Tila tinulak ng malakas si Yuner ng kung ano, humakbang siya ng 2 hakbang pasulong, nakapatong ang kanyang mga kamay sa isang mesa, nanginginig palagi. Su Qingzhou at Ling Yue lahat ay natigilan, ano itong biglaang pagkabigla? Walang humahawak sa kanya. Yuner, pumunta ka ba dito? Naisipan ni Su Qingzhou na pumunta sa ibang direksyon. Hindi talaga alam ni Yuner kung paano ipapaliwanag, kaya tumanggaw na lang siya, mauna na ako. Pagkatapos magsalita, inikat niya ang kanyang katawan at mabilis na tumakbo palabas, ngunit ito ay parang tumatakas. Tanging sina Su Qingzhou at Ling Yue lamang ang naiwang nalilito at tumingin sa labas ng pinto. Pagkatapos ng paglinang ng mga panloob na kasanayan, magiging seryoso pa rin ba ito? Sumimangot si Su Qingzhou at sinabing, mukhang ikaw na mismo ang bahala dito. Naguguluhan din si Ling Yue, umiling at sinabing, may kinalaman kaya ito sa mga cultivation technique ng Phoenix Clan. Pero hindi tama iyon, naalala ko na si Yuner ay. Su. Itinulak siya ni Qingzhou, tumigil ka sa pagsasalita. Makinig. Kakaiba. Ang dalawa. Ang mga babae ay tumigil sa pag-uusap tungkol sa paksang ito, ngunit para kay Du Yuner, ang lahat ay nagsisimula pa lamang. Nais ni Du Yuner na tumakbo pabalik sa kanyang silid pahingahan, ngunit hindi siya nang ahas na bumalik nang maisip niyang naroon ang kanyang ina. Nagmamadali siyang pumunta sa isang bakanteng silid, nilock ang pinto, sumandal sa sofa, tinakpan ang bibig, at pinigilan ang paggawa ng napakaraming kakaibang ingay. Sister, paano ito? Medyo nakaramdam ng hinanakit si Du Yuner, at labis na naguguluhan, at bumulong sa sarili, Brother Ye Fan. Anong ginagawa mo? Ngayong gabi, ito ay nakatadhana na mahirap matulog. Kabanata 1829 ang pinakamalaking kalamangan. 1829 sa isang mataas na Dallas Disa. Gobi, ang hangin sa gabi ay umihip sa hubad na ibabaw, na may bakas ng kawalang interes at katahimikan. Pero, sa sandaling ito, may mga pagsabog ng hingal sa hangin. Gumulong ang fan mula kay Xiao Ziner at humiga sa tabi ng babae, nakatingin sa kalangitan sa gabi habang ang buwan ay nakabitin sa taas, naramdaman ang paghina ng adrenaline. Namula ang mukha ni Xiao Ziner, bahagyang nanginag ang kanyang katawan, medyo nalilito ang kanyang mga mata, at tila hindi niya maintindihan kung bakit naging ganito ang mga bagay. Nang matapos ang kabaliwan, pareho silang nakahiga, hinayaan ang kanilang mga isip na tumahimik. Hindi ko alam kung gaano katagal, umupo si Ye Fan, naglabas ng sigarilyo, kinagat ito sa kanyang bibig, isang maliit na apoy ng dragon ang nag-apoy sa dulo ng kanyang daliri, sinindihan ito, huminga ng malalim. Medyo malabo ang mga mata ni Xiao Ziner, hanggang sa makita niya si Ye Fan na nagsisindi ng sigarilyo kasama si Long Yan, sumimangot siya at sinabing, hindi ka ba marunong gumamit ng lighter? Lumingon si Ye Fan para tumingin sa kanya, tinatamad na akong kunin ito, pwede ko ba itong iilawan ng iba? Ito ay isang paglapastangan sa dugo ng angkan, sabi ni Xiao Ziner. Nagkibit balikat si Ye Fan, hindi ako naniniwala na walang ibang mga Shenlong clan na gumamit ng Long Yan para magsunog ng apoy. Bukod dito, ang iyong Feng Yan ay kadalasang nagsusunog ng iba pang mga bagay. At least hindi ako nagsindi ng sigarilyo. Dahil hindi ka naninigarilyo. Hindi iyon ang dahilan. Umupo si Xiao Ziner na may galit. Masayang bumantong hininga si Ye Fan at tinitigan siya. Noon lang napagtanto ni Xiao Ziner na wala siyang suot, ang kanyang palda ay punit-punit ngayon, at hindi niya alam kung saan siya pupunta nang umihip ito ng hangin. Masyadong, walang awa, ang lalaking ito ngayon lang. Sa pag-iisip tungkol sa eksenang iyon, nakaramdam ng hiya si Xiao Ziner, nakayapos lang niya ang kanyang mga braso sa kanyang sarili, nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit, huwag mong tingnan. Oo. Kalmadong sinabi ni Fan, ay anong nangyari sa babae mo? Sino? Sino ang babae mo? Pulang-pula ang mukha ni Xiao Ziner. Ngumisi si Ye Fan at sinabing, syempre ikaw, isang walang kwentang babaeng Phoenix, hindi ba sinabi ko lang iyon, kahit na hindi ka magaling sa cultivation, hindi magaling sa init ng ulo, hindi magaling sa kahit ano. But you still look good and have a good figure, I like it very much. The value of your existence in the future is to be my woman. Ikaw, walang hiya ka, malazwa, hindi ako magiging babae mo. Sinipa ni Xiao Ziner ang mukha ni Ye Fan ng galit. Inihagis ni Ye Fan ang upos ng sigarilyo, hinawakan ang kanyang bukong-bukong ni Bai Shengsheng, hinawakan ang kanyang baywang gamit ang kabilang kamay, ibinaba siya, at hinawakan siya sa kanyang mga braso.
Napakapit si Xiao Ziner sa dibdib ng lalaki at nakita si Ye Fan na nakatitig sa kanya, agad siyang nataranta at sinabing, ako. Hindi ko na kaya. Huwag ka nang bumalik. Ngumiti ng masama si Ye Fan, sa tingin mo ba ito na ang huling sasabihin mo? Kailangang sumunod ang mahihina, maliban kung matatalo mo ako balang araw, kung hindi. Palagi kang binubuli ko. Pagkatapos magsalita, muling ibinaba ni Ye Fan ang kanyang ulo at hinalikan ng malalim ang babae. Xiao. Nagpumiglas si Ziner noong una, ngunit unti-unti, lamambat ang kanyang katawan. Nang maghiwalay ang mga labi, tiningnan siya ni Ye Fan na may kalahating ngiti, at inabot ang kamay upang haplos ang kanyang asul na seda at mukha. Xiao. Si Ziner, sa kabilang banda, ay tahimik na tumingin sa lalaki, iniisip sa kanyang maningning na mga mata. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanya sa sandaling ito, malinaw na siya ay, nabubuli, ng ganito, at wala siyang anumang dignidad. Pinaglaruan ng lalaking ito. Ngunit, sa hindi maipaliwanag, naramdaman ni Xiao Ziner na siya ay nakaka-relax na hindi katulad ng dati. Parang isa-isang nalaglag ang mga gapos sa kanyang katawan na nagpalaya sa kanyang puso. Galit ka pa rin ba? Tanong ni Ye Fan. Umiling lang si Xiao Ziner, pagkatapos ay mabilis na tumango, ngunit nalaman niya na kahit umiling siya o tumango, parang mali, kaya sumimangot siya, huwag kang mag-alala. Matigas pa rin ang tunog ng mga salita, ngunit ang tono ay medyo coquettish. Bahagyang ngumiti si Ye Fan. Madalas niyang narinig ang tonong ito mula kay Su Qingzhou, at natural niyang alam na hindi na talaga galit ang babae. Oo naman, ang likas na sandata ng isang lalaki ay natural na ang pinakamahusay na pagpipilian para sa pakikitungo sa mga kababaihan. Sa mundong ito, walang sinuman ang kailangang maging numero uno sa mundo, at walang sinuman ang kailangang talunin ang sinuman. Hindi ko naisip na ikumpara ang aking sarili sa sinuman, at lagi kong nilinang upang protektahan ang aking mga mahal sa buhay, hindi upang talunin sila. WHO. Ako. Ginawa itong napakalinaw, kung hindi ka kumbinsido, maaari kang magpatuloy sa pagsisikap na talunin ako. Dati. Hindi mo ako matatalo, ang buhay mo ay akin, at ang iyong katawan ay akin din. Dapat kang mabuli sa akin, kahit anong mangyari. Ito ay isang araw, isang taon, o habang buhay. Si Xiao Ziner ay mukhang nahihiya, galit, at kahit na may kaunting tamis na nagpahiya sa kanya, galit niyang sinabi, kung gayon, tatanungin kita ng isa pang tanong. Bueno, bilang babae ko, mayroon ka pa ring kapangyarihan, tanong mo, tumango si Ye Fan. Sinabi ni Xiao Ziner na may hinanakit sa kanyang mga mata, ang sinabi mo ngayon lang. Ang mga salitang iyon ay nagsabi na masama ang ugali ko, na hindi ko kayang linangin, na wala akong magagawa, na wala akong silbi. Taos puso ba ang lahat? Bukod sa pagiging maganda, ano ba talaga ito? Wala ka bang mga pakinabang? Oo. Pinag-isipan ito ng fan at seryosong sumagot, oo, ngunit hindi mo kailangang masyadong malungkot. Pagkatapos ng lahat, ang isang magandang babae ay isang mahusay na bentahe, pagkatapos ng lahat, ito ang edad ng pag-asa sa mukha. Punta ka sa impyerno. Galit na galit si Xiao Ziner na malapit na siyang umiyak, tinulak niya ng malakas si Ye Fan, hindi alintana kung nakahubad pa rin siya, tumayo siya at tumalikod para umalis, hindi napigilan ng kanyang mga luha ang pagpatak. Ito. Damman, kahit nagsinungaling siya sa kanya, ayos lang. At saka, hindi naman siya ganoon kalala. Masyadong mambobuli. Ngunit nang makalakad siya ng 10 metro, ang boses ni Ye Fan ay nagmula sa likuran. Ano ba nagmamadali ka, may advantage ka, hindi ko pa nasasabi. Namumula ang mga mata ni Xiao Ziner, lumingon siya at tumingin sa kanya na may kaunting pagdududa at pag-asa. Dahon. Tiningnan ni Fan ang inosenteng babaeng ito na may emosyon at sinabing, ang pinakamalaking kalamangan mo ay napakawalang kwenta mo, ngunit nagagawa mo akong magustuhan ng hindi mo alam. Natigilan si Xiao Ziner, ang kanyang mamasa-masang matingkad na mga mata nakatingin sa lalaki na tulala, hindi niya masabi kung ano ang nararamdaman sa kanyang puso, ngunit ang kanyang ulo ay medyo nahihilo. Hindi napigilan ni Ye Fan na umiling na may kasamang ngiti, naglabas ng damit ng isang babae mula sa sinaunang mundo ng mga engkanto, at lumapit sa babae, isuot mo ito, ikaw na hanggal na babae, anong mga hanggal na tanong ang itinatanong mo? Sinipsip ni Xiao Ziner ang kanyang ilong, kinuha ang damit, tumalikod at ngumuso, hindi ako tanga, paano ako maloloko sa iyo? Bullying sa kanayunan. Matagal ko nang nakita ito, may puka na kalaban sa akin. Hindi napigilan ng fan ang tumawa, tama. Ngayon, matalino na naman siya. Biglang may naisip si Xiao Ziner, napalingon siya sa takot, at nahihiyang sinabing, tapos na. Ikaw bastard. Kasalanan mo ang lahat. Paano ko makikita si Yuner? Sabi ni Ye Fan na may mukha na naguguluhan, ano ang ibig mong sabihin? Hindi alam ni Xiao Ziner kung paano ipapaliwanag, lumakad siya pabalik-balik na balisa, siya. Dapat alam niya. Unti-unting may naisip si Ye Fan, at hindi napigil ang magpakita ng mapaglarong ngiti, nako. Di bale, masasanay na rin ako mamaya, napakagaling ni Yuner, kasama niya dati si Yingying, tayong tatlo. Tumahimik ka. Ayokong marinig. Nababaliw na si Xiao Ziner, nakilala niya si who the hell is that?
Nang magsalita si Efan tungkol dito at bigyan si Xiao Ziner ng popular na agham, nalaman niyang may tawag sa telepono sa kanyang pantalon. Ano ang sitwasyon? Lumapit si Efan nang may panghihinayang at kinuha ang telepono. Kabanata 1830 Hindi maarak. 1830. Tumingin sa electric man at nalaman na si Su Qingzu iyon, naisip ni Efan kung naibunyag ni Yuner ang kanyang sikreto. Agad akong kinabahan, kinuha ko ito. Asawa, anong problema? Kumusta si Xiao Ziner? Oh, ayos lang siya, ilabas mo lang, nakangiting sabi ni Efan. Vent. Bamulong si Su Qingzu, ngunit hindi nagtanong ng marami, dahil may mas mahahalagang bagay, at sinabing, asawa, bumalik ka kaagad, tila narito muli ang mga tao mula sa sinaunang daigdig ng engkanto. Ngunit sa pagkakataong ito, tila wala dito para kunin ang mga bagay-bagay, hindi ako naglakas loob na pumasok sa labas ng formation, ito ang mensahe na ipinadala sa akin ng aming intelligence spy pagkatapos nilang matuklasan, at hindi sila makapag-usap. Oo. Kumunot ang noo ni Fan, at sa kanya naalala na may iba pang tao sa sinaunang mundo ng engkanto, dapat alam din nila ang sitwasyon sa ibabaw, at kailangan talaga silang harapin. Oh, I see, babalik ako ngayon. Matapos makipag-usap kay Xiao Ziner, mabilis na nagbihis ang dalawa at bumalik sa venue. Bagamat alas 3 o alas 4 ng umaga sa mga oras na ito, dahil karamihan sa mga tao rito ay mga sinaunang mandirigma, hindi mahalaga kung sila ay natutulog o hindi, at ito ay hindi gaanong mahalaga. Nang makita ni Du Yuner na bumalik ang kanyang kapatid, medyo nahiya ang mga mata ng magkapatid. Ate, ikaw, ayos ka lang. Hindi maiwasang magtanong ni Du Yuner. Namula si Xiao Ziner, at nagmamadaling hinawakan ang braso ng kapatid, bumalik ka na sa kwarto. Nakikita. Nagmamadaling umalis ang magkapatid na Phoenix, lahat ay nagtaka kung ano ang nangyayari. Su. Tumingin si Qingzu kay Yefan na may nagtatakang ekspresyon, na parang may iniisip siya. Yeah. Seryoso ang mukha ni Fan at nagtanong, nasaan ang mga tao mula sa sinaunang mundo ng engkanto? Nasaan ka? Sa labas ng mahusay na porma sayon. Asawa, hayaan mo akong dalhin ka doon, sabi ni Su Qingzu. Dahon. Tumanggo si Fan, tinawag ang lumilipad na espada, at pagkaraang matapakan ito ng yakapin si Su Qingzu, mabilis siyang umangat sa hangin. Alam ng lahat na si Yefan lang ay sapat na, kaya hindi siya sumali sa saya. Sa kalangitan ng gabi, si Su Qingzu ay sumandal sa mga braso ng lalaki, tumalikod at sumangot sa kanyang damit, at sinabing, bakit ka parang Xiao Ziner? Natigilan si Yefan, at mabilis na sumangot, hindi. Nagpalit ako ng damit. Sa kalagitnaan pa lang ng pangungusap, napagtanto ni Yefan na nahuli na naman siya. Sa harap. Sa kanya, si Xiao Ziner ay hindi simple at direkta, siya ay naging Su Qingzu na maaaring mahuli anumang oras. Oo naman. Ang mga mata ng Phoenix ni Su Qingzu ay puno ng hamog na nagyelo, sure enough, I'm going to vent. She vents. Or you vent. Or, kayong dalawa. Hehe. Asawa. Huwag kang magalit, ipapaliwanag ko sa'yo. Hayaan mo na. Kamay. Huwag mo akong hawakan. Humiwalay si Su Qingzu sa lalaki at itinulak si Yefan palayo, huwag kang tatayo sa akin. Kinailangan ni Yefan na tawagin ang isa pang kamay na si Fei Jian ay tumayo mag-isa, ngumiti ng mapait, asawa. Huwag kang magpaliwanag. Ayokong marinig. Kinagat ni Su Qingzu ang kanyang mga pilak ng ngipin na naagrabyado, at tumigil sa pagbibigay pansin sa lalaki. Oo. Walang magawa si Fan, higit sa lahat dahil walang sapat na oras sa ngayon, kaya kinailangan muna niyang harapin ang bagay na iyon sa harap niya, at pagkatapos ay humanap ng paraan para suyuan ang babae. Siguro. Iisipin ng mga tagalabas na hindi niya kailangang pakialaman ang emosyon ni Su Qingzu, at hindi niya kailangang pakialaman ang emosyon ng kababaihan. Anyway. Kahit na kung ano ang nangyari sa kanya at ilang babae, hindi naman siya iiwan ni Su Qingzu, at maya-maya, ay maggagaan siya ng loob. Gayunpaman. Para kay Yefan, hindi siya nag-aalala tungkol sa babaeng hiwalayan o ano paman, umaasa lang siya na magiging mas maganda ang mood ni Su Qingzu sa lalong madaling panahon. Ito ay isang bagay na gusto. Bagamat ang proseso sa pamamagitan ng ang bilis ni Yefan sa pakikipaglaban sa espada ay talagang hindi nagtagal bago makarating sa gilid ng formation. Sa gilid ng malaking formation sa oras na ito, maraming lumilipad na insekto at mga infected na zombie na gumagalaw. Sa labas ng hadlang, maraming lalaki at babae na nakasuot ng matangkad na dilaw na robe ang naghihintay dito. Iyon ang grupo ng mga tao, galit na sabi ni Su Qingzu, nang hindi man lang tumitingin sa lalaki. Oo. Nahihiyang tumanggaw si Fan, at ginamit ang pinto para lumabas sa magandang porma sayon. Si Yushi, ang pinuno ng Eastern Emperor Sect, kasama ang kanyang nakababatang kapatid na si Yuzuo. Sa utos ng mga ninuno, pumunta kami para bisitahin ang inyong kamahalan na Sword God. Ang ninuno ng hiniling sa akin ni Taikang na batiin ka. Hindi siya nang ahas na umalis sa sinaunang mundo ng diwata ng madali. Huwag sisihin.
Ang Dawist Yoxi at Dawist na si Yuzuo at ang iba pang mga tao ay nagmamadaling humakbang pasulong upang saluduhan si Yefan, at may ilang nanginginig na takot. Narinig ni Yefan ang tawag nila sa kanya at kung gaano sila natakot. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabing, mukhang alam mo na kung sino ako at ano ang nangyari dito. Daoist. Nagmamadaling sinabi ni Yoxi, oo. Kamahalan na Sword God, nagtagal kami sa pag-iimbestiga. Patawarin mo ako. Pakiusap. Naniniwala na ang ating Eastern Emperor sect ay ganap na naiiba sa Fenglinhai at Beizuan sect, at hinding-hindi makakasakit sa inyong kamahalan at sa ibabaw ng mundo. Pinag-isipan ni Yefan si Yuzuo, at sinabing, sa pagkakaalam ko, lumabas muna ang Daoist Yuzuo upang mag-imbestiga, at nakilala ang propeta. Hindi ka makakapili, dahil may kinalaman ito sa Daoist Yuzuo. Hindi ba? Si Yuzuo ay medyo hindi mapalagay, at mabilis na sinabi, Yuzuo ay natatakot. Ang Daoist na si Yoxi ay nagmamadaling nagpaliwanag, eksakto, iniisip ng nakababatang kapatid na ang propeta ay kakaiba at parang sinasamantala ako. Bukod dito, hinala ng nakababatang kapatid, ikaw ay isang tao mula sa mundong ibabaw, kaya't paalalahanan ng mga ninuno, huwag linlangan ni Fenglinhai at ng mga tao mula sa Beizuan faction, at pinahahalagahan pa rin ang kapayapaan, tumawa si Yefan, kung hindi dahil sa takot sa kanyang sarili, ang Eastern Emperor sect ay tinatayang magsasama-sama sila, ngunit salamat sa Daoist Yuzuo na ito, nakatakas sila. Noong siya ay nasa sinaunang mundo ng engkanto, natuklasan niya na ang ulo ni Yuzuo ay mas makinang. Oo naman, sa pagkakataong ito ay gumawa siya ng malaking kontribusyon sa Eastern Emperor sect. Tinatayang mamahalin ni Taikang ang disipulong ito hanggang kamatayan. Kung ganoon, bakit ka pumunta dito ngayon? Tanong ni Yefan. Sa oras na ito, sinabi ng Daoist Yuzuo, ang iyong kamahalan na Sword God, ang dalawang matandang magnanakaw na sina Chilian at Xuanhai ay namatay sa oras na ito, at ang Fenglinhai at Beizuan sect sa sinaunang mundo ng engkanto ay naging lubhang magulo. At ngayon ang mundo sa ibabaw ay kilala, maraming monghe ang maaaring dumating sa ibabaw. Natural na ayaw kong maulit ang trahedya ng kahapon, kaya narito ako para humingi sa iyo ng mga tagubilin kung paano haharapin ang magulong sitwasyon sa sinaunang mundo ng mga engkanto, Biglang naintindihan ng fan, itong mga lalaki, maraming ideya ng multo. Sinasabing ako ay naparito upang humingi sa kanya ng mga tagubilin, at para sabihing tahasan, plano kong samantalahin ang pagkamatay ng kahabaan ng kaharian ng iba pang tatlong paksayon, at umasa sa sarili kong ninuno na si Taikang upang magsimulang mangibabaw sa sinaunang daigdig ng engkanto. Bagamat ang ibabaw more, ang mundo sa ibabaw ay ganoon lang. Kahit na alam nila ito, sapat na upang tingnan. Walang nectar grass at walang natural na kayamanan, kaya hindi talaga ito kaakit-akit. Hindi lahat ng cultivator ay gusto ang araw, buwan at mga bituin, at gustong makaranas ng mga bagong bagay. Ang mahabang buhay ay ang pagtugis ng karamihan sa mga monghe. Ang sekta ng Eastern Emperor ay malapit ng kumilos sa sandaling ito, na nagnanais na mangibabaw, ngunit natatakot siya na si Yefan ay hindi nasisiyahan sa kanilang pag-uugali, kaya't siya ay dumating upang humingi muna ng mga tagubilin, sa euphemistically, upang maiwasan ang kaguluhan, sa takot na ang mga monghe ay lumabas at magdulot ng kapahamakan sa mga karaniwang tao. Oo. Saglit na nag-isip si Fan at sinabing, kailangan talagang itama ang sinaunang mundo ng engkanto. Sa ganitong paraan, sasamahan kita ngayon para linisin ang kalat. Naghintay ng ilang sandali si Dawist Yoxi, medyo nagulat, ngunit nag-isip si Daoist Yuzuo. Ngunit sa anumang kaso, maaari lamang silang sumang-ayon sa isang ngiti, paulit-ulit na pinupuri si Yefan sa pagkakaroon ng mundo sa kanyang puso. Dahon. Ayaw talagang pumunta ni Fan, ngunit ang bagay na ito ay kailangang matapos, kaya kailangan niyang tumalikod at tumawa kasama si Su Qingzhou, asawa, hintayin mo ako, pupunta ako sa sinaunang daigdig ng engkanto at babalik sa lalong madaling panahon. Su. Walang pakialam ang mukha ni Qingzhou, hindi siya nag-abalang pansinin siya, tumalikod na lang siya at umalis. Oo. Nagpout si Fan, buti na lang at hindi maintindihan ng mga lalaking ito ang wika sa ibabaw, kung hindi ay mawawala ng mukha ang Sword God. Sa katunayan, labis na nagulat si Yoxi, Yuzuo, at iba pa. Anong uri ng paglilinang itong babaeng malamig ang loob? Kahit ang Sword God ay hindi siya pinansin. Ang ibabaw ng mundo ay talagang hindi maarak. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.